Ano ang nangyayari? Binibining anim, karwahe yan ng nakatatandang ginang. Nakaharang sa daan, nakatatandang ginang. Ang panganay na anak na babae sa loob ng mansyon. Ang nakatatandang anak na babae matapos mag-asawa. Si Yao Yao. Binibini, umupo ka ng maayos. Ang karwahe ng nakatatandang ginang, nakapasok na sa mansyon. Kung gayon, pumasok kayo. Kapag nakita mo ako, hindi ka man lang bumabati. Iyan ba ang itinuro sa iyo ng pagpapalaki mo? Ako na ipinanganak ng ina pero hindi inalagaan ng ina at wala ring nagturo sa akin. Anong pagpapalaki? Sa kakagagaling ko lang sa Ninggo Mansion. Wala nang inihandang seremonya ng pagtanggap para sa akin sa mansyon. Hindi mo sinabi ang pangalan mo. Paano ko malalaman kung sino ka? Hindi ako naniniwalang walang sinuman sa paligid mo ang nagsabi sa iyo. Sinabi ba ninyo sa akin? Wala. Wala, si nakatatandang ginang Rongwan, nasa karwaheng nasa likuran kami ng mga alila. Hindi pa na ipapakilala sa binibining anim si nakatatandang ginang. Kung si Amaman ay nagtalaga ng katulong para sa bunsong kapatid ko, ang alin ng bahay ang dapat magturo sa kanya. May tamang ayos ang nakatatanda at nakababata. Nakatatandang ginang, 2 araw pa lang mula nang bumalik sa mansyon ang binibining anim. Kapag naayos na ang lahat, saka ko paalalahanan ang duke. Magpapatawag ako ng guro na may malaking bayad para magturo. Ako na isang utusan. Ano ang karapatan kong magturo sa mga Panginoong binata? Si Aling Kian na, tunay kong kapatid. Kapatid na babae, tama, nakatatandang ginang, dapat magbigay ng magalang na pagpupugay ang binibining anim sa nakatatandang ginang. Binibini, si Shanshan ay nakapagbigay galang na sa nakatatandang kapatid. Mabuhay ka, nakatatandang kapatid, tumayo ka. Hindi ba dapat bumawi ng kalahating pagyuko si nakatatandang kapatid? Noong tinuruan ako noon ni Ginang Zhao, sinabi niyang dapat bumati ang nakababatang kapatid sa nakatatandang kapatid. Dapat bumawi ang nakatatandang kapatid ng kalahating pagyuko. Iyan ang tamang ayos sa isang marangal na bahay. Nakatatandang kapatid. Salamat, nakatatandang kapatid. Yung pulang hiyas. Sa larawan ng kabataan ni Ama, ito ang suot niya. Noong nagpapakasal pa ako, hiniling ko ito. Hindi ako pinagbigyan ni Ama. Ngayon, ibinigay pa niya ito sa isang pasaway na dalagang biglang nagbalik. Gusto kong tumuloy sa mansyon ng ilang araw para samahan ng ina. Palayasin mo sa akin ang silid sa itaas. Palayasin, sabi na ni Xi Feng noon. Na ang kanlurang bakura ng akin. Kung urong ako kahit isang hakbang ngayon, bukas may maglalakas loob ng tapakan ako. Ano ang pinanghahawakan niya? Anong kalokohan na naman ang sinabi ng binibini? Ikaw mismo ang magsabi sa katiwala. Bumalik sa Ninggo Mansion ang nakatatandang binibini ngayon, kahit hindi na una ang sulat. At hindi na ipaghanda ng maaga ang mansyon. Ang Ninggo Mansion ay marunong tumanggap ng mga iginagalang na panauhin. Linisin ang pinakamahusay na looban para sa panauhin. Ihanda ito para tuluyan ng nakatatandang binibini. Maghain ng masarap na alak at masaganang handaan. Opo, binibini. Si Shanshan. Alam kong si Shanshan ang pangalan ko. Hindi mo na kailangang ipaalala pa yan, nakatatandang kapatid. Kung panauhin ka, kung gayon, dapat kang umayon sa nakaugalian ng may-ari ng bahay. Iyan ang pinakasimpleng asal. Humangin na, nakatatandang ginang at binibini. Huwag kayong tumayo sa may pintuan at kapitan ng hangin. Ilagay sa itaas na silid ang mga bagay na iginawad ng emperador sa binibining anim. Hindi pa yan naayos ng maayos. Hindi nangangahas kumilos ang mga alila. Kailangan mismong si binibining anim ang mag-utos. May kaayusan ang nakatatanda at nakababata. Ate, mauna ka na po. Napakabuti niyan. Maraming salamat sa papuri mo, ate. Binibini, na iparating na ng iyong alipin ang mensahe. Bumalik tayo sa kanlurang looban. Isang maliit na kaibig-ibig na di alam ang pinagmulan. Naglalakas loob pang umasta at yurakan ako. Buti na lang at hindi siya lumaki sa mansyon. Kung hindi, matagal na sanang napikon ang ating mag-ina. Nagkita na kayo ng cute na yon, hindi niya ako pinatirahan sa kanlurang looban. Sa akin ka muna tumira. Nakuha na siya ngayon ng iyong ama. Parang nakakuha ng kayamanan. Sinasabi nilang si Yao Yao ang pumalit sa kanya. Kaya siya napadpad at namuhay sa labas. Pero kapag inisip ko ng mabuti, mukhang hindi ganoon ang usapin. Ano po ang ibig niyong sabihin, inay? Si Yao Yao ay kamukhang kamukha ng iyong tiyo sa ina. Ganyan talaga ang sabi ng matatanda. Matagal na yan. Paanong hindi siya ang sarili kong anak? Ang pinsan mong si Minyu ay
kamukhang kamukha rin ng iyong tiyahin sa ina. Kung gayon, walang duda na mag-ina sila. Baka siksi Shanshan, anak siya ng kalaguyo ng iyong ama sa labas. Ginawa iyon ng iyong ama para bigyan siya ng marangal at hayagang pagkakakilanlan. Sadya niyang binuo ang kwentong pagpapalit ng sanggol para malinlang ang mga tao. Pero ano ngayon, kung mapatatag niya ang pwesto bilang ika-6 na binibini, ano po ang gagawin ni inay? Paano naman ang aking dangal? Ang ibig sabihin po ni inay ay, kapag kumalat ang ganitong usapan, wala na siyang pag-asang maging lehitimong ika-6 na binibini ng Ningbo Mansion. Yaw, ikaw ang pinakamamahal ko. Huwag na huwag mong hayaang ang iyong ama, at ang mga alilang iyon ay apihin ako. Sisiguraduhin kong babawiin ni ama ang kanyang pasya. Ibabalik ko ang lahat sa dati. Kapag nakauwi na ang iyong ama mula sa tungkulin, gagawin ko ang lahat para mapakiusapan siyang hindi kahiwalayan. Hindi ko babawiin ang aking pangako. Naayos na ang panauhing looban, binibini. Ang mga bowl na dinala ni Tandang Ginang, may mga tao nang pumunta para ilagay ang mga yon, at ang handaan. Ipinag-utos ni Binibining Zhao na ihanda ang masaganang handaan. Dapat lang na hindi mapabayaan ang mga panauhin. Mukhang hindi basta papayag si Tandang Ginang. Hindi rin naman ako umaasang papayag siya. Saktong-sakto ang dating niya. Binibini, nakakulong si Ginang Zhao sa pangunahing looban. Hindi siya makagagawa ng malaking gulo. Ngayon ay bumalik na ang pinakamamahal niyang panganay na anak na babae. Natural na gagawa siya ng inay para sa kanya. Mas malaki ang gulo, mas malinaw ang makikita ni ama. Nakauwi na ba si Binibining 6 mula sa pagbisita sa kaibigan? Matagal na siyang nakauwi. Nasalubong siya sa tarangkahan ni Tandang Ginang nang umuwi ito sa bahay ng magulang. Nasa kanlurang looban pa ang magkapatid. Nag-usat sila sandali sa may arko ng looban. Pinahihintulutang pumasok pero bawal lumabas. Sino ang sumundo kay Tandang Ginang? Walang sumundo sa kanya. Si Tandang Ginang mismo ang umuwi. Wala ring naunang abiso. Walang inihandang tutuluyan sa mansyon. Kaya si Binibining 6 ang nag-utos sa punong katiwala na ayusin ang panauhing looban at ipatuloy doon si Tandang Ginang. Ang mga gamit ni Tandang Ginang, inilipat na ngayon sa pangunahing silid ng ginang. Bakit si Binibining 6 ang nagbigay ng utos? Natutuwa ang lahat ng namamahala. Narinig nilang sa itaas na silid ng kanlurang looban raw titira si Tandang Ginang. Palalabasin si Binibining 6. Hindi pumayag si Binibining 6. Sabi niya, panauhin pa rin siya. Ipinag-utos niyang ayusin ang panauhing looban. Tingnan mo nga si Miss Liu, nakahapunan na ba siya? Kung wala siya, nandito na sana ako para matikman. Iginawad ngayon ng kanyang kamahalan ang buong litsong bansa. Ama, mahal na ama. Kahit nakahapunan na ako, kaya ko pa rin kumain ng kalahating gansa. Ama, bukas ay lalabas ako para maglibot at mamili. Sapat ba ang pera ko? Maliit na bagay lamang. Ibinahagi ko na po sa inyo ang ibinigay na bigas at mga pana na gantimpala ng kanyang kamahalan. Kumain na rin po kayo ng mga ipinagkaloob sa akin ng kanyang kamahalan. Mabuti. May silid aklatan ba sa mansyon? Gusto mo bang magbasa? Kulang talaga sa pera si Zhao Niangyang. Mahalang bumili ng mga aklat. Mga aklat lamang na nabili na sa pamilihan ang nabasa ko. Gusto ko pang makita ang mga aklat na hindi ko pa nababasa. Kung hindi bibili, tipid pera. At makahanap na rin ng ilan para maibigay kay Peiju. Pati isang buong Ningbo Mansion. Siguradong may mga aklat si Peiju na hindi pa niya nabasa. Mabuti ang magbasa. Paglinang ito ng dunong, hindi pagiging bulag ang ginagawa mo. Ang aming aklatan, mula pa noong panahon ng iyong lolo sa tuhod. Ikaw at ako, 4 na salinlahi na ang nagtipon nito hanggang ngayon. Hindi lang ang mga aklat na wala sa pamilihan, kahit mahigit 10,000 tomo pa. Nasa gusaling aklatan lang iyon sa likod ng bakuran, malapit sa lawa. Pumunta ka kay Zunyang at humingi ng susi. Sa aming pamilya, mula pa sa lolo ko. Napakahalaga na ang pagbabasa, hindi ba? Ang lolo mo ay nakapasok sa serbisyo dahil sa pag-aaral. Pati ang iyong lolo at ang iyong ikatlong lolo. Kasabay ng ama mo ay napakatalino rin. Ikaw lang ang lolo mong hindi marunong magbasa. At likas pa ang init ng ulo. Hindi ka nga kasing pabor ng iyong lolo at ng iyong ikatlong lolo. Pero may lakas ka naman. Mula pagkabata, nag-ensayo ka na sa martial arts. Pagkatapos, nakagawa ka ng merito at ginawang konde. Kaya nabuo ang kasalukuyang Ningbo Mansion. Unti-unting tayo na ang pangunahing angkan dito. Panginoong Konde, dumating na po ang pinsan ni Ginang na lola. Papasukin mo siya. Bakit ka narito? Dumating ang kapatid mo para samahan akong kumain. Bakit hindi pwede rito? May nais akong sabihin sa ama. Hindi ko po alam kung maaari bang pakiusapan ang kapatid ko na umiwas muna. Mayroon po akong mga salitang hindi ko maipapahayag sa harap ng kapatid ko. Ang anak na babae po ay humihiling sa ama na patawarin ang ina. Bago pumunta sa Zengbo Mansion para hanapin ka, hindi ba nila iniharap at sinabi sa iyo ang mga bagay na ginawa nila kasama ang iyong ina? Nabanggit po ba nila ng kaunti? Hindi po malinaw ang pagkakasabi. Malabo po at magulo ang mga sinabi.
At hindi rin po malinaw kung sino talaga ang tama at mali. Ang anak na babae po, ang tanging alam ay sa mga taong ito ng aking ina. Wala man siyang naging ambag ay naghirap din siya. Paano po mapapayagan ng ama na dahil lamang sa isang pagkukulang niya, ay makapasok ang iba sa pagkakataong iyon, at ipatong ng sapilitan sa ulo ng ina ko ang lahat ng sisi? Anong hirap po ang dinanas ng ina ko? Bilang asawa ng Mingo Mansion, mataas at marangal ang kanyang kalagayan at tungkulin. Buwis at butil na sweldo ay dapat makuha ng buo at maayos. Sa pagdating at pag-alis ng mga panahong iyon, may nagapi na po ba sa iyong ina? Ang paglilingkod at pag-aalaga sa nakatatanda ay tungkulin ng mga anak. Hindi ba dapat may pananagutan ang kasambahay? Anong hirap nga ba yon? Ang balak mo ay agawin ang titulo ko bilang Panginoong Konde ng Mingo. Sirain ang daang taong pundasyon ng pamilya Xi. Ngunit hindi matatakasan ng sala. Nang isilang ako ng ina ko, nang hina siya at nawalan ng malay. Hindi niya ginawa ang mga bagay na ito. Mukhang sa tingin mo, ang pundasyon ng pamilya Xi ay wala ni halaga sa iyo. Kung hindi dahil sa ama, ako na sana ang may sala. Gusto ko lang ipagtanggol ang pangalan ng ating Mingo Mansion. Kaya ko hinihiling sa ama na alamin ang tunay na katotohanan. Huwag kang malinlang. Hindi ba malinaw sa aking puso? Ang totoo, mas malinaw ko pa sa iyo kung ano. Natatakot ka lang na maparusahan ng iyong ina. Kaya maapektuhan ang iyong malinis at walang dungis na pangalan. Sinasabi ko sa iyo, si Yao Yao, kung hindi lang dahil sa awa ko sa inyo ng iyong kapatid na babae. Matagal ko nang isinaksak sa puso ang tabak ng Zhao. Bakit hindi ka pa binigyan ng pagkakataong ikaw ang magsalita para sa kanya? Ate, ang iyong pagkakakilanlan, ang iyong katayuan, ang iyong pag-aasawa ay dahil lahat sa aking ama. Nang kusa akong lumampas sa parusa para sa aking ina. Kahit isang hibla man lang sana ang maiwan para sa ama. At isipin mo rin ang ama na ibinigay siya sa iba. Sino ba ang tatanggap sa sama ng loob ng 14 na taong pagpapalaki sa isang anak? Sino ang dapat humalili at magpasya para sa ama? Sino pa ang hahalili sa akin at magdedesisyon para sa akin? Buhay pa ba ang ama para lang magtiis? Buhay pa siya para lang palakihin ang anak ng iba? Ako ba ang dapat magtiis? Magtiis akong magpalaboy sa labas, hindi nakakain ng busog, hindi rin makapagsuot ng maayos. Dati ay maaari sana akong manatili sa tabi ng aking ama. Lumaki ng maayos at payapa, at tamasahin ang karangalan at kayamanan. Pero ang Zheng Mansion ang dahilan kaya nawala sa akin ang lahat. Noong ipinagtanggol mo ang salarin at nagsalita para sa kanya, naisip mo ba kahit minsan ang ugnayan ng magulang at anak ng magkapatid? Talagang wala itong halaga. Si Yao Yao, tama ang sinabi ng kapatid mo. Ang karangalan at kayamanan ng inyong magkakapatid, lahat ay dahil sa akin. At kahit naririto ang inyong ina sa bagay na ito, kapag naging alikabok na ang lahat, hindi nito masasagasaan ang inyong katayuan at pangalan. Lalo pat ikinasal ka na. Sa'yo, lalong halos wala itong epekto. Kaya huwag ka nang magpapakaabala pa. Nagbubulag-bulagan at nagbubulag ng tama at mali. Ama, hindi ba dapat mag-alala ang isang anak na babae kapag nagkakamali ang kanyang mga magulang? Sa'yo, mali ang lahat kahit kailan. Sa puso mo, puro ugnayan lang ng ina at anak ang naroon. Wala kang ugnayan ng ama at anak, wala ring ugnayan ng magkapatid. Hindi mo na kailangang tumayo pa sa lupain ng Mingo Mansion. Magpadala kayo ng karwahe. Ihatid si Lola pabalik. Mula ngayon. Maliban sa 3 at 15 araw, huwag na kayong papasok sa Ning Mansion. Opo. Hindi na makababalik sa bahay ang ate, pero pwede siyang humingi ng tulong sa iba. Sa buong mundo, marahil isa lang ang nakahigit pa sa ama ang emperador. Isama mo si Lifu at tumakbo ng isang biyahe. Sabihin mo kay Ginoong Da. Sabihin mo kay Ginoong Da sa Ninggo Mansion. Sabihin mo lang na yon ang ibig kong sabihin. Sobrang lamig, hindi kayang tiisin ng lola ang hangin. Hayaan siyang magpagaling sa bahay sa loob ng ilang taon. Huwag na siyang lalabas pa. Opo. Ipinahahatid lang ng Panginoong Ginoo ang mensahe. Sobrang lamig. Hayaan si lola na magpahinga at magpalakas sa bahay. Ngayong taon, huwag na siyang lumabas pa. Ako'y humiling lamang para sa aking ina ng ilang salita ng pakiusap, dahil lang sa kapatid na babae na muling nahanap ng ama. Sinisi mo ako sa ilang paninirang puri. Ano ang nangyari kay biyan ng ina? Anong nahanap na kapatid na babae? Ang lola sa labas ay orihinal na balak mag-alaga ng dalawa, para paglaki ng mga bata ay maging sariling anak na. Pero ang dugo pa rin ng pamilyang Xi ang magmamana ng dukado. Sino ang nakaalam na ang tiyahing may sama ng loob sa puso, ay gagamitin pala ang sariling anak sa labas para palitan ako. At ang kapatid na yon na ipinagpalit sa Zheng Mansion, ngayon ay siya pang mismong kusang bumalik. Ang taong nagpalaki sa kanya ay may balak sa kalooban ng tiyahing iyon. Hindi ko alam kung ano ang sinabi nila sa kanya. Kung sasabihin pang ang ina ang nag-utos ng pagpapalit, talagang masisisi ng husto ng ama ang ina. Ikaw ang nagsabi, si Xi Zhen ay hindi tunay na anak ng iyong biyenan. Ang bagong dumating na kapatid na babae ang tunay na anak. Tama, nang lumuhod ka at nagmakaawa sa biyenan mo. Ano ang sinabi mo sa iyong ama? Wala akong sinabi. Kung hindi mo man lang ginalit ang iyong ama, hindi ka na sana niya pinagmamalasakitan. Paano ka pa niya ibabalik dito? Si Shanshan, kung hindi lang niya sinabi na nasa puso ko ang pagmamahal lamang sa ina, at walang pagmamahal sa ama o sa magkakapatid, paanong magagalit sa akin ang ama? Napakalaking bagay ng pagkarito sa dugo at pinagmulan, lalo pa at nadamay pa ang titulo ng Mingo Mansion. Malinaw ba yon sa biyenan ko, ang anak na ipinalabas mo na ikinasal? Bakit ka nakikialam?
Sa susunod na taon ay taon ng pagsusuri sa kabisera. Ang ina ay nakatindig sa usaping pagpapalit ng bata. Ang kasong pagkalito sa dugo ay kakalat. Paano ako titingnan ng iba? Mag-asawa tayong iisa ang puso. Kapag sinabi ng iba na kapag mabuti ang ina ay tiyak na mabuti rin ang anak, hindi ba sisira yan sa mukha ng matanda? Kung dahil sa akin ay madamay ang reputasyon ng matanda at maapektuhan ang kanyang pag-angat, hindi ba kasalanan ko yon? Hindi ko ito maapektuhan. Nag-iingat lang ako para sa anumang maaaring mangyari. Walang anumang mangyayari. Talagang walang pakialam ang matanda. Hindi kailangang intindihin. Pupunta ako sa silid-aklatan para tapusin ang natitirang gawain. Ipadala sa Ninggo Mansion. Opo. Ang ginang na ito ay may kabuluhang pananaw. Sayang at maaga siyang nawala. Kung mapipigilan niya si Xiaoyao at hindi na ito manggugulo, maaaring mailigtas pa ang isang buhay at maiwasan ang malagim na kapahamakan. Itago ng mabuti. Ay! Ang mundo ko ay hindi umiikot sa isang Ninggo Mansion lamang. Hindi ako ang iginagalang ng mga taong ito, kundi ang saloobin ni Xi Feng. Parang isang lisang espiritu na nagbagong anyo sa tao. Ang ngiti ay kailinlang na nakabibighani. Isang tingin lang at lulubog na ang isip ng tao. Matagal nang naghintay si Ginoong Pei. Kakarating lang din namin. Sa gitna ng malinaw na langit at nyebeng unti-unting tunaw, ang tumutulong tubig ay dumadaloy na parang batis. Maayos at ligtas ba ang buong biyahe ng ginang? Ligtas naman. Maligayang pagdating sa pagbisita ng ginang. Marangya at masigla ang maliit na tindahan. Ano pong uri ng alahas ang nais piliin ng ginang at ng binata? Pula, ginto, pilak, perlas, hiyas, jade, at iba pa. Lahat ay mayroon. Balak ko sanang bilhan ng kung ano ang mga hipag at pamangkin mo. Mayroon akong 3 hipag at 4 na pamangkin na babae. Magkakaiba ang edad ng mga pamangkin, at hindi pa sila lumalabas sa lipunan. Kaya pakitingnan mo rin para sa akin. Anong uri ng alahas ang mas bagay sa kanila? Hindi lang iyan, sinabi ng kapatid mo na bigyan ng 32. Nadagdagan ko pa ng 32. Kumuha muna ng solidong ginto. Hindi ba pipili si Ginoong Pei ng isa para sa nakatatandang nasa loob ng bulwagan? Balak kong maghintay hanggang matapos ang bunsong luningning ng tagsibol bago pumili para sa pamilya. Sa panahong iyon ay kailangan ko pa ring hilingin ang tulong ng ginang Naxi. CJ, hindi pa naman tayo nagkakahiwalay ngayon. Napagkasunduan na natin ang susunod na pagkikita. Hindi ba magbibigay ng pamamaalam ang matanda kay Yanji? Sa paglalakbay naming ito, nakatanggap si Yanji. Ng napakaraming handog. May utang pa sa kanya ang matanda dahil nailigtas niya ang buhay. Dapat siyang suklian ng 1 o 2. Hindi pa naman maluwag ang kayamanan ng pamilya. Mura ang mga bilihin. Natatakot akong itakwil ako ni Ginang Xi. Hindi naman. Kahit na ang regalong ipinadala ni Ginoong Pei ay isang tangkay ng damo, masaya rin ako. Napakamahal nito. Ang ibinigay ng binibini sa akin. Kahit 10 ulit pa ang halaga, ayos lang. May natitira pa rin akong kakayahan. Hindi kailangang mag-alala, binibini. Ginang Zhao. Ang nasa tabi ng binibini ay anak na babae ng namamahala sa kagawaran ng ritos. Si He Changning. Nahirapan manganak ang dating koronang prinsesa. Pumili si Emperador Chanyu kay He Changning at pinakasalan siyang asawang pangkabit ng tagapagmana. Mula noon, umangat ng husto ang pamilya He. Ngunit si He Changning noon ay isa lamang anak ng karaniwang opisyal sa Antas 6 at kailangan pa niyang magtahi kasama ang kanyang ina para lamang mapanatili ang pang-araw-araw na gastusin ng buong pamilya. Mukhang hindi nga ako nagkamali ng hula. Nagbalik na rin sa buhay si Zhao Minyu. Minyu, magkakilala ba kayo? Hindi. Ang utang ay dapat bayaran, iyan ang batas ng langit at lupa. Paano ko hahayaang makapagsalita ka ng hindi? May oras pa si Zhao Minyu lumabas at maglibot. Mas mabuti pang maaga siyang bumalik at pulutin ang mga gamit. Huwag mong sabihin ako ang magnanakaw ng bahay bukas. Babangga ka pa talaga. Kung mangangahas ka. Bukasan natin ito bukas at kita ang hiwalayan. Si Shanshan. Yuan Xiaokang. Ang asawa ni Xi Shanshan sa dating buhay. Ano ang mahalagang sasabihin ng matandang ito? Kapatid na Pei. Kapatid na Xiaokang.
Nakabili ako ng maliit na bakuran na may 2 patsyo malapit sa gusaling pangbakan. Gusto kitang anyayahan, kapatid na Pei, na tumira roon. Kung maaari, naupahan na namin ang bahay sa Wenchang Hutong. Kaya hindi na namin guguluhin ang katahimikan ni kapatid na Xiaokang. Malapit lang sa akin ang Wenchang Hutong. Pwede pa rin tayong magkita paminsan-minsan. Kapag nakapasa na tayo sa pagsusulit sa Jiangnan, at lahat tayo ay makapasok na sa kabisera. Madalas na tayong magkakaroon ng mga salu-salo tuwing ilang araw. Bilang nangunguna sa nakaraang pagsusulit, hindi ka pwedeng hindi dumalo ng walang dahilan. Ayos na ba talaga ang katawan mo? Matagal na at mahirap ng lubos gumaling. Mas tumanda lang ng kaunti. Mas malakas lang ng kaunti kaysa 3 taon na ang nakalipas. Gusto kong subukan sa kabisera para masuklian ang pag-aasikaso ng aking ama ina mga kapatid na lalaki at babae. 3 taon na ang nakalipas, hindi ako umabot sa tamang pagkakataon. Nag-aral ako ng mabuti hanggang ngayon mula nang makapasa sa pagsusulit. Sa susunod na taon, gusto ko ring sumubok. Matibay ang pundasyon ni kapatid na Xiaokang. Ang mga akda mo ay parang brokado. Tiyak na mapapasayo rin ang tagumpay. Tulungan natin ang isa't isa. Piju. Matagal na naming tinalakay ito. Tignan mo kung anong mga librong hindi mo pa nababasa ang kailangan mo, at ihahanda ko ang listahan. Kukunin ko sa bahay at ipapadala sa iyo. Nang umalis ako sa Jinling, saka ko lang nalaman ang lawak ng mundo. Nang pumasok ako sa templo ng mga aklat, saka ko lang nalaman kung gaano kalawak ang dagat ng karunungan. Napansin kong may mga aklat sa estante, na kahit kalahati ay hindi ko pa nababasa. May ganito ba sa bahay ng binibini? Kung papayag ka, hiramin ko ang mga yon. Pumapayag ako, kapatid na Pei. Ikaw at ang kaibigan mong babae ay dumating ng magkasama. Hiram muna, kapatid na Xiaokang. Pasensya na. Dahil alam ko ng pasensya na, hindi na rin kita aabalahin. Hindi na kita guguluhin, kapatid na Pei. Magkita na lang ulit tayo sa ibang araw. Ama, anong oras bukas pupunta sa Zhengwu Mansion para maningil ng utang? Hindi na natin pwedeng patagalin pa ito. Siyempre, kagat ka ba na rin sila? Maaga bukas, hintayin nating lumabas si Zhang Yu mula sa palasyo. Sabay tayong pumunta sa Zhengwu Mansion. Nababahala ang kamahalan na baka hindi magbayad ang Zhengwu Mansion, kaya ipinapatnubay niya si Zhang Yu para bantayan ito. Mabuti na lang at ngayon ay nakasalubong niya si Zhao Mingyu sa labas. Ayaw pa nga niyang magbayad. Ang mga panulat, papel, ladrilyo at iba pa na kinuha mula sa mansyon. Mga damit at gamit sa pangangasiwa. Mga antigong karakter na pinta, ginto at pilak, at mga palamuti. Ang kabuuan ay umabot sa 27,200 liang. Kasama pa ang dote na nagkakahalaga ng 22,000 liang. Siyempre, ayaw rin niyang magbayad. 47,000 liang. Kaya pa ba nilang lahat na mabawi? Hindi pa malinaw kay Zhao Mingyu. Hindi ba't may Zhengwu Mansion sila? Wala silang pera sa loob ng sambahayan, pero sa sarili ay sagana sila. Laging may makukuhang mailalabas. Basta't may panimulang panghila. Apo, pinsan, narito na ang apo. Talaga ngang sila mismo ang darating para maningil ng utang. Narito na ang punong eunuko ng loob ng palasyo, si Zhang Yu, kasama ang sagradong atas. Ihanda ang altar at maghintay sa pagpasok sa gitnang bulwagan. Pakinggan ang atas ng kamahalan. Si Ginang Zhao ng Ningguo Mansion, kasama si Ginang Jiang ng Zhengwu Mansion, at si Ginang Lin ng Zhengwu Mansion, labis-labis ang kapalaluan at kayabangan. Nililito ang lahi at dugo ng pamilya Xi sa Ningguo Mansion. May balak na agawin ang titulo ng duke ng Ningguo. Ang sala ay hindi mapapatawad. Sa pagdating ng atas, kaagad na ibalik sa Zhengwu Mansion ang lahat ng ari-arian na ginastos ng Ningguo Mansion. Ang dote ay kabuang nagkakahalaga ng 22,000 liang. May tala ng listahan ng dote na nakarehistro sa Tarangkahan ng Kabayanan bilang patunay. Ang alak, saa, prutas, kanyon at paputok ay hindi na kailangan. Ang natitirang ginto at pilak, mga palamuti, sutlang balabal at mga gamit ay ibalik din. Ibalik ang lahat. Kung hindi pa kaya, ipantubos sa pilak. Mabuti. Kunin ang lahat ng ari-arian sa silid ni Zhao Rui. Hindi maibabalik ang mga regalong ipinadala ni Zhao Rui bawat taon, at ang mga kagamitang nasira, pati ang mga damit na suot ng mga tauhan, hindi na rin mabibilang. Ang kabuang utang ay 23,456 na liang ng pilak. Sa tantya, 23,400 liang. Napakalaki naman ito. Sino ba ang magtatabi ng mga lumang gamit na ginamit ni Zhao Rui? Kung ang simula ko ang pagbabatayan, dapat noon pa ay ipinadala na sa inyo sa Zhengwu Mansion ang lahat ng tela, balabal at kagamitan niya upang maging pilak ang lahat. Kung gayon, sa oras na yon, hindi na sasapat ang 30,000 para mapigil ito. Tama. Paano naman ang kay Zhao Mingyu kung ibinabalik pa ang mga antigong ginto, pilak at iba pa? Ang natitirang halaga matapos mainat na tantyahin ay 9,000 liang. Kung hindi siya magbabayad, ang kabuuan ay 27,000 liang. Magbayad ka pa rin.
Kung talagang wala silang maibabayad na pila, maaari ring isukli gamit ang mga antigong nakatago sa bodega ng Zengwu Mansion. Mismo, hindi pa nga ako nakakabili ng kabiyak na maganda para kay Xiao Liu. Pupunta ako sa bodega para pumili ng ilang gamit. Pupunta ako sa silid ni Zhao Mingyu para kunin ang ilang gamit. Tayo ng dalawa ang magkanya-kanya ng lakad. Pumunta ka at tulungan ang binibini Liu na ilipat ang mga gamit. Huwag mong hayaang hadlangan kayo ni Numan. Opo. Ako ang bahala kay Mingyu. Kung ang mga ginto, pilak, at antigong natagpuan ay hindi sapat, kunin ninyo mula sa silid niya ang iba pang antigong ginto at pilak bilang pantubos sa mga gamit na nandoon sa kanyang silid. Sa mga taon na ito, marami na ring telang pangdamit ang naihanda para sa kanya, at marami rin ang natanggap mula sa labas. Hindi rin kaunti ang mga handog. Magagamit natin yon ng husto. Ha ha ha. Yumukod at batiin ang lola sa labas. Ako ang maniningil, ang tapang mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pumasok sa silid ko at maningil? Ang ipinagkaloob ng kanyang kamahalan. Si Shanshan, naglakas loob ka pang magpanggap ng huwad na utos ng kanyang kamahalan. Nasa pangunahing bulwagan pa si Zhang Yu at naghihintay ng resulta. Gusto mo bang papasukin siya para magpatotoo? Anak, halika rito at tignan kita. Unang beses pa lang tayong nagkikita. Paano naging unang beses? Pagkapanganak ko pa lang, ang Zengwu Mansion ang nag-alaga sa akin ng 6 na buwan. Noong bata ka, madalas kitang buhatin. Hindi mo na maalala. Kung naaalala ko man. Baka isa kang ang halimaw. Lahat iyan ay kasalanan ng iyong tiyahing babae. Noong taon na isinama ka pabalik sa Ningbo Mansion ng iyong tiya, sino ang mag-aakalang isang alilang kasama ang magtatangay sa iyo? Nagtanim siya ng galit sa iyong tiya dahil minsan siyang pinarusahan nito hanggang sa malaglag ang kanyang dinadala. Ninais niyang ipalasap sa iyong tiya ang sakit ng mawalan ng anak na babae. Alam ng iyong tiya na sa pagbalik mo, ay tiyak na hindi na niya ito maitatago. Kaya isang pamangking babae ang ipinalit niya. Ang bagay na ito ay malinaw nang naisaayos sa akin at sa iyong tiyo. Ako at ang iyong tiyo ay malinaw na ang naging usapan. Naparusahan na namin siya ng iyong tiyo. Huwag kang gumawa-gawa ng kasinungalingan, at huwag mong ilihis ang sisi. Ang Zengwu Mansion ay dapat managot. Hindi ko pakikinggan ang kalokohan nyo. Mas mabuti pa ngayon ay ilabas na si Zhao Mingyu mula sa Ningbo Mansion ko, at isauli ang lahat ng ginto, pilak, at mga gamit na kinuha nyo. Kung hindi niyo gugustuhin, huwag ninyong sisihin ako kung ako na mismo ang magdala ng mga eunuko sa palasyo, upang halughugin ang silid niya at siyasatin ang mga naitago. Kapag may anumang hindi maganda na lumabas, magiging malaking kahihiyan yon. Alam mo sa sarili mo kung gaano kalaki ang kinuha mo, Zhao Mingyu. Ikaw lang ang nakaalam sa puso mo. Ipakuha mo. Lola, paanong papayagan ng aming Zengwu Mansion na apihin niya kami ng ganito? Hindi naman talaga sa'yo yan. Sabihan mo ang mga eunuko na halughugin ang silid mo. Sa huli, hindi pa rin maganda ang lalabas. Sundin ang utos ni Lola. Linisin lahat. Ang mga gamit na ipinadala ni tita para sa akin, ni isa ay walang natira. Hindi ka naniniwala. Siyempre, hindi ako naniniwala. Siguradong hindi mo na ilabas ang lahat. Gusto mo bang palusutin ang mga lumang damit na nagamit na? Walang mangyayari riyan. Gusto ko lang ang mga antigong palamuting pangulo na ginto at pilak. Ang ibang mga gamit, ipapalit ninyo sa pilak. Ipinapaalam ko po, binibini, kulang ng 7 set ang buong hanay ng palamuting pangulo. May 3 pang set na kulang ng ilang piraso. Kulang ng 23 piraso ang mga pin. Kulang ng 39 na pares ang mga hikaw at singsing. Kulang ng 9 na pares ang mga pulseras. Kulang ng 4 ang mga gintong singsing sa braso. Kulang ng 1 ang mga jade na pulseras. Kulang ng 2 hibla ang mga perlas na pulseras. Wala ang ruyaw na panghugas ng panulat. Wala ang mahabang leg na bote na may lotus motif mula sa dingkiln. Wala ang mga tunay na obra ni Mifu, Zhao Mengfu, at Song Hizong. Wala ang mga iyon sa talaan. Wala rin ang puting jade na ruyi, agata na unan, magkakabit na perlas na banga, at dekorasyong batong jade. Si Madam Zhao ay nagkaloob na ng kabuang 2,762 tael na pilak. Ang mga dobleng bigat na ingot na ginto at pilak ay tig 112 peres. Sa ngayon, ni kaunting ginto o pilak ay wala na. Ha? Ikaw ba mismo ang naglabas niyan, o ako ang magpapapunta ng mga tao para halughugin? Wala, mag-iwan ng isang eunuko para magtala ng kwenta. Ang iba pang mga eunuko, sumama kayo sa akin. Halughugin ang silid ni Zhao Dagunyang. Kapag nakuha ang pilak, ililibre ko kayong lahat ng tsaa at alak. Si Shanshan, huwag kang masyadong mamang-api. Kung hindi mo ibabalik sa akin, ako na mismo ang kukuha. Hahaha. Hindi kami mga pangkaraniwang tulisan o malulupit na magnanakaw. Huwag masyadong marahas ang kilos. Kunon mo lang ang nararapat sa iyo.
Ikaw pa rin ang nagmamay-ari ng sarili mong kapalaran. Sabihin mo sa kanila na lumabas. Hindi ako makapagsalita ng lampas sa 3 pangungusap. Late ka na, ang sabi mo. Unahin ang ginto at pilak. Tapos kunin ang mga antigong palamuti. Ang hindi na ibigay sa listahan, diretsyong kunin na. Kung may hindi matagpuan, ipalit ang katumbas na halaga ng gamit. Kung kulang, timbangin mo na lang. Mga sirang alahas, kunin mo mula sa kahon ng pampaganda ni Ian Hizao. Huwag ka nang kumuha pati isang singsing. Dito sa ginang, 73 gintong hikaw lang. 217 pilak na hikaw. 3 gintong ingot, kabuuan ay 15 tile. Sa ginto at pilak na ingot, ang kabuuan ay 170 tile. 35 3 kian na baryang pilak. Kung gayon, ang mga alahas ni Ian Hizao na lang ang ipambayad sa utang. Lahat ng ginto pilak at mga antigong palamuti, kunin niyong pambayad sa utang. Sa pagtaya ng merkado, kulang pa ng 360 tile na pilak, at ang kabuang halaga ay 9,000 tile. Kasama pa hindi pa nasusukat na mga kasuotang brokado at sutla. Ang sobrang hindi pa napuputol na brokado at sutla ay 30 piraso pa. Isang kahon ng balat na malapapel. Sa presyo sa pamilihan, katumbas ng 540 tile. May utang pa sa akin si Zhao Minyu na 820 tile. Sino ang sasalo para sa kanya? Lahat na binigay ko na sayo. Ikaw mismo ang ayaw. Sinabi ko nang huwag mong suotin yon. Kailangan kong gumastos para makabili ng bago. Pumunta ka at kumuha ng 10,000 tile na pilak. Si Minyu ang ikaw nga ang nagdala rito. Ang utang niya ay utang din ng kapatid mo. Wala sa kabisera ang kapatid mo ngayon. Kaya ikaw na lang ang mananagot. Wala akong kinalaman dyan. Ayos na ba ang usapan? Chantsing. Ilabas mo ang itinatago kong kwintas ng hilagang perlas at ibigay mo sa ginang. Magdala ka ng 10,000 tile na pilak sa labas. Wala ka nang mapagbilhan pa sa akin ng napakalaking perlas na ito. Lene. Kung gayon, isaayos na natin ang utang ni Zhao Minyu. Pamamaalam. Kumain muna tayo bago bumalik. Ang pagkain sa inyong Zenggu Mansion ay hindi ko naman matikman ng husto. Baka sa susunod, hindi ko na alam, at mapahamak pa kayo dahil sa akin. Ang mga gamit sa silid ni Ian Hizao. Dapat ibigay din sa akin. Inilipat mo na ang dote. Gusto mo pa pati mga gamit sa kanyang silid. Ama, ang mga anak mo, isa-isa, puro kasuotang seda at mamahaling pagkain. Ang dote at pampaganda ay matagal nang naihanda, hindi ba? Ako lang ang nabubuhay sa gitna ng kahirapan. Wala akong wala. Ngayon lang ako nakabalik. Kaunting puti at dilaw na ginto lamang ang makapagpapagaan ng loob ko. Labis-labis ang kalat na inabot ni Zhao Jian. Halos wala nang natira, ilang tael na lang. Bago pa mamatay ang iyong lolo at lola. Ang ilan sa kanyang mga antigong pinta at sulat. Marami na rin siyang naipamigay noon. Ang natira, ibigay mo na sa akin. Salamat, Ama. Napagod ang mga bantay at eunuko na sumama ngayon. Dalhin niyo ito at ipambili ng alak at merienda. Maraming salamat sa biyaya ng binibining Xi. Pinagsikapan ng punong tagapangasiwa. Mangyari lamang natanggapin ito ng punong tagapangasiwa. Hinding-hindi maaari. Hindi kailangang tumanggi ang punong tagapangasiwa. Dapat may bahagi ang bawat nakakita. Bihira nang makaalis ng bongga ang isang binata. Tanggapin mo na lang lahat. Magbigay ka na lang ng ulat sa nakatataas. Maraming salamat, Ginang. Ang tapang mo naman. Ang perlas mong ito, kapag tiningnan lang ay ang laki na. Wala na ngang ilang piraso sa palasyo. Sa sandaling ito, kung ihahambing sa aking Dragon Pearl, hindi man lang katapat banggitin, paanong ang alitaptap ay mangangahas makipagtagisan ng liwanag sa araw at buwan? Ikaw ang magtanong para sa akin. Sa hanay ng mga opisyal na may maayos na asal sa pamilya, aling angkan ang may parehong talino at ganda? Binatang may napakainam na ugali. Si Yuan Shan ay huwag nang banggitin ngayong taon. Sa loob ng 2 taon, kailangan talagang may mapili mula rito. Pumili ng isa bilang pinakamainam na manugang. Susuriin ko muna, hindi basta-basta bagay kay binibining Xi ang karaniwang tao. Tunay ngang kamukhang-kamukha niya si Yuan Shan. Saktong-saktong kamukha. Mahal na hari, kapag nakita po ninyo si Binibining Xi sa bagong taon, malalaman po ninyo agad kung anong uri ng kariktan ang taglay ng anak na babae ng Duke Ningguo. Ha ha ha. Kung ganyan ang sabi mo, lalong tumitindi ang aking kuryosidad. Gaano katagal gumawa ng isang balabal? Kung gagamit agad ng pinat ng balat, kailangang pagtahiin na lamang ang mga piraso. Mga 10 araw hanggang kalahating buwan. Ilang balat ng puting soro ang kailangan? 15 hanggang 20 piraso. Depende sa laki ng katawan. Magkaiba ang dami ng materyales na kailangan. Pumili ng 20 balat ng puting soro, kasama ang isang pirasong asul na seda. Dalhin sa silid ng pananahi. Ipasadya agad ang isang balabal. Gawin ayon sa sukat ni Ginoong Pei. Gagawa rin ba ng isang damit na may balahibo ng pilak na daga? Gawin. Si Ginoong Pei Ju na yon.
Nakikita na ninyong lahat, di ba? Nakita na po. Kumusta ang hitsura at asal niya? At ano ang pinagmulan niya? May pamilya ba siya? Ulat po, Ginoong Duque. Si Ginoong Pei ay mula sa Songjiang. 18 po siya ngayong taon. 3 taon na ang nakalipas. Siya ang nanguna sa pagsusulit panlalawigan at naging nangunguna. Ilang salinlahi na ng kanilang angkan ang nabubuhay sa pagsasaka at pag-aaral. May 4 na king ng matabang sakahan ang kanilang angkan. Lahat ay nakapangalan kay Ginoong Pei. Kaya lang, parang may kaunti siyang karamdaman sa katawan. Gusto lang ng mga dalaga ang kagwapuhan. Hindi na kailangang masyadong makialam. Sa alinmang paraan, hindi malulugi ang anak ko. Kapag nakalabas na ang anak ko upang makihalubilo sa lipunan. Kapag marami na siyang nakita, malalaman mong si Peiju ay talagang hindi karapat-dapat banggitin. Hindi pa nga alam ng mga tagalabas na may binibini rito. Sa ating mansyon, bukod sa may bahay, walang makakapagdala sa binibini sa mga pagtitipon. May balak ako para riyan. Dalhin ng tinta, papel, at panulat. Ginoong Duke, bumalik ka na sa iyong silid. Bantayan mo mula sa labas ng pinto. Huwag hayaan ang sinumang walang kinalaman na lumapit. Humayo ka. Narinig ko raw na dinala ni Ginoong Duque ang babaeng iyon sa tahanan ng aking mga magulang upang maningil ng utang. Umuwi ng may bitbit na sagana. Bakit pa siya pupunta rito sa akin? Si Feng, napakalupit ng puso mo. Kung paglalupit ang pag-uusapan, walang makakatalo sa iyo. Sabi ko na, nawalan ako ng malay pagkatapos kong manganak. Hindi ko alam na napalitan ang aking anak na babae. Yun kahit anong pagdadahilan mo. Ang katotohanan ay katotohanan. Totoo na napalitan ang sarili kong anak na babae. Totoo na si Zhao Yao ay nagpanggap bilang aking lehitimong anak. Totoo na dahil sa iyo ay muntik ng maagaw ang titulo ng Minggu Duque sa akin. Ang paghihiwalay ko sa iyo ay tama at makatarungan. Dinala ko lang ito para makita mo. Bukas ko na ipapadala sa tanggapan upang asikasuhin. Mula ngayon, hindi ka nakabilang sa angkan ng Xi bilang manugang. Taon-taon ko nang pinaglilingkuran ang biyenan. Kasama ako sa mga kondisyong hindi dapat hiwalayan. Hindi mo ako maaaring hiwalayan. Sapat na ang ginawa mong pagpapalit ng isa sa isa. Ang walang anak na lalaki ay hindi pa naman malaking kasalanan. Pero ang pagkalito sa dugo at lahi ay isang mabigat na kasalanan. Hindi kailanman mapapatawad. Kailangan ko bang tumayo na lang at manood? Habang nakikita kong ang anak na ipinanganak sa iyo ng iba, ang magmamana ng titulo at ari-arian ng Minggu Duque. Sa anong karapatan, ako ang tunay na punong may bahay ng Minggu Mansion. Nagdala ako ng 100,000 tael na dote nang pumasok ako sa bahay na ito. Ako ang nag-asikaso ng lahat ng gawaing bahay para sa iyo. Ako rin ang gumalang at naglingkod sa iyong mga magulang para sa iyo. At ako ang nagpalaki sa mga bata. Hindi ba dapat ang sarili kong dugo ang magmana nito? Maaari mo akong laitin bilang walang puso at walang utang na loob. Maaari mo rin akong sabihing pabago-bago at mahilig sa bago. Kahit anong lait pa ang ibato mo sa akin, kakayanin ko. Pero hindi mo dapat gamitin ang pamangkin mo para ipalit sa anak kong babae. Sa lahat ng taon na naging asawa mo ako, isang pagkakamali lamang ang nagawa ko. Pero dahil sa iisang bagay na yon, parang nabura na ang lahat mong kabutihan. Maghiwalay tayo ng maayos. Bigyan mo ako ng isang sulat ng paghihiwalay. Maaari tayong maghiwalay ng magkasundo. Kung papayag ka sa 3 kondisyon ko, papayag din akong makipaghiwalay sa iyo. Sabihin mo muna kung ano ang 3 kondisyong iyan. Dahil sa 25 taon nating pagsasama bilang mag-asawa, sa abot ng makakaya ko, maaari akong pumayag. Ang buhay ko, impossible. Ang titulong dangal ay hindi maaaring umasa sa anak man o sa asawa. Kapag naghiwalay tayo, hindi na tayo mag-asawa. At otomatiko kung mawawala ang titulong Minggu Madam. Malaki ang pabor at pagtingin sa iyo ng mahal na hari. Kapag pumasok ka sa palasyo at nagmakaawa, tiyak siyang papayag. Mahal na hari, nagtitiwala po kayo sa akin. Lalo po akong hindi dapat gumamit ng usaping pampamilya para gambalain kayo, mahal na hari. At lumabag sa mga batas ng dakilang Xia. Palitan niyo ng isang kondisyong kaya kong tuparin. CJ. Nais kong pagkatapos ng hiwalayan ay pakasalan mo ang isang mabuting ginang. Ano, sa pamilyang Lu ng Zongjinghao, may isang dalagang ang pangalan ay Zaiwei. 29 na siya. Marunong sa asal at may wastong pag-isip. Kilala ang kanyang kabutihan sa malayong lugar. Dahil sunod-sunod siyang nagluksa, nalampasan niya ang pinakamainam na panahon para mag-asawa. Matapos siyang maipagtabuyan sa edad na 20, nananatili siyang dalaga sa bahay. Wala pa siyang magandang kapalaran sa pag-aasawa. Nais kong pakasalan mo siya bilang asawa. Naway magkaroon kayo agad ng lehitimong anak na lalaki upang magmana ng titulo. Tiyak na papayag ang Zongjinghao Mansion. Tiyak na papayag din si Binibining Lu. Papayag ka ba o hindi? Pumapayag ako. Ang ikalawang kondisyon. Gusto ko ng 50,000 tael ng pilak bilang pantusto sa buhay. Maaari. Sa mga anak na babae, si Yaoyao ang pinakamaalalahanin. May 2 nakatatandang biyena siya sa itaas. At sa ibaba, tambak ang mga nakababatang bayaw at hipag. Hindi laging magiging payapa ang kanyang mga araw. Sana madalas mo siyang maiuwi para makapagpahinga at makaluwag-luwag. Para hindi na siya dagdagan pa ng problema ng Angwu Mansion. Ayos.
Hindi ko inaasahan na may nalalabi ka pa palang damdamin, Ninggo Duque. Sabihin mo na lang na nagkamali ako pagkatapos kong manganak. Kaya napalitan ng anak kong babae. At muntik nang manakaw ang titulo. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya nang una ko siyang makita, Shanshan? Ano raw? Ano? Sinabi niyang kung hindi dahil sa pagkahumaling kong magdala ng mga kerida at magkaanak ng lalaki. Ikaw na 28 taong gulang noon ay hindi sana susuong sa panganib. Sa pagpapalit sa kanya, 7 bahagi ng sisi ay nasa iyo at 3 bahagi ay nasa akin. Pinuna pa nga niya ako na mas gusto ang anak na lalaki kaysa babae. Tingnan mo siya, mukha ko rin ang kanyang anyo. Sa buto mo mismo, may ilang bahid ka pa rin nakahawig ko. Ang pinalampas na. Kaya ko lang ang pangungusap na yan. Magpadala ka ng tao at magpunta ka sa Guangdong. Ipalipat mo sa pangalan niya ang ilang manor sa akin. Magpirma tayo ng kasulatang malinaw na habang buhay ay magiging mag-asawa. Hindi maaaring bawiin o ipagbili. Bago lumabas si Yaw, tanungin mo muna ako kung daraan ako. Balak kong ipakasal si Mingyu bilang asawa ni Jia. At saka ibabalik siya sa Ninggo Mansion. Wala akong ibibigay sa kanya. Kung hindi ako ang nagsilang kay Mingyu ngayon, hindi na niya iyon mapapakinabangan. Pwede, ito ang ibinigay sa akin ng ama ko bago siya pumanaw. 4 na manor, malalaki at maliliit. Mataba at masagana ang lupa. Mayamang huli sa palaisdaan at pangangaso. Kung renta lang ang sisingilin, umaabot sa 3,000 hanggang 3,500 pilak bawat taon, hindi bababa. Naninirahan si Shanshan sa Ninggo Mansion bago siya lumabas. Ang pagkain, pananamit at tirahan ay pinananagot ng sambahayan. Una munang kolektahin ang renta. Kapag nakapag-asawa na siya saka siya magpapasya. Pagbalik ko, gagawa ako ng isa pang kopya. Bukas, pakisamahan si Jiang Taijun at ang Zeng Wugong na pumunta rito. Kasama ang mga nakatatanda ng aming angkan para magkaharap at magpatotoo. Bukas ay huwag kang magpaalam ng hindi pagpasok sa hukuman. At saka ang natitira kong mga kasuotan at alahas ay hindi ko pa naipagkakasya. Mas mabuting ayusin na lang ang susunod mong araw ng pahinga. Kung hindi, magiging malinaw ang lahat. Akala mo ba magsisisi ako? Ay, iyan ang hirap sabihin. Bukas ay bukas na nga. Pero may isa pa akong kondisyon. Lahat ng mga ari-ariang naipon ko sa mga taong ito, dadalhin ko lahat. Hindi ka maaaring humarang. Pwede. Puntahan mo si Kaizu at hanapin ang aking kasambahay. Papuntahin mo ang mas matandang eunuko para ayusin ang mga gamit ko. Bakit hanggang dito pa? Ang ibig sabihin ba nito ay desidido na ang aming Ginoonggong? Wala nang mababawi pa. Bakit pa namin siya pipigilan at maiirita lang ang mga mata namin? Inay, ang kapatid ko ay magiging tagapagmana na ng Ninggo Mansion. Hindi ba? Si Gizong ang mismong sinabi niya. Noong una, narinig ko ring nagtalo ang Ginoonggong at siya sa silid. Palihim ko ring may ilang narinig. Kapag umalis siya sa Ninggo Mansion, ang lupain na ito ay sa atin na. Tiyak na ibibigay ni Ama ang token sa inay. Pagdating noon, huwag kalimutang buksan ang taguan. Tutulungan kitang makakuha ng magagandang balat at mamahaling burda. Ilang kapote at awning pa. At pati na rin mga perlas at hiyas. Bumili rin ng ilang set ng alahas. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ang buong Ninggo Mansion ay sa kapatid mo na. Anumang gusto mo, magkakaroon ka. Ang mga palamuti ng ate na palaging nakikipaglingkod sa inay. Mag-iwan ka ng ilan para sa akin. Iregalo mo sa akin ng ilan. Huwag kang mag-alala. Ako na mismo ang maglalabas ng kasuotang pangkasambahay ng matandang may bahay. Sa mansyon ng ama, sinasabing pinauwi si Madam Zhao. Totoo po ba? Ibig sabihin, nakipaghiwalay na ba o pinaalis lang? Hindi maganda ang pakikitungo sa iyo ng iyong ina. Bakit ka pa nag-aalala kung siya ay pinaalis o hindi? Ginoonggong, akala mo ba hindi ko pa nabasa ang batas ng dakilang siya? Ang pagpapaalis at ang diborsyo ay magkaibang usapin. Tungkol iyan sa pagkakakilanlan naming magkakapatid. Kailangang malinaw na itanong. Ibinigay sa iyo ng iyong ina ang 4 na manor. Pumayag ba siya ng ganoon kadali? Pagkatapos mong tingnan, ibigay mo sa akin. Bukas, lagdaan ang kasulatan ng diborsyo. Kasama nito, pakiusapan si Jiang Taijun at ang Zeng Wugong na lumagda bilang saksi sa kontrata. Pagkatapos, magpadala kayo ng mensahero upang pumunta sa Guangdong. Ipalit mo yun sa opisyal na kasulatan. At saka ipagpaalam sa mga tao ng manor na simula sa susunod na taon. Maaari nang sumahod ng mahigit 3,000 layang sa renta ng lupa. Totoo ba sa akin? Hindi para kay ate yan. Sa huli, ang tunay mo pa ring ina ang nagluwal sa iyo. CJ, dahil sa manor, pilit kong aminin, imposibleng magpatawad para sa dating may-ari. Ang mga unos na dinaanan ng dating may-ari sa nakaraang buhay. Higit sa kalahati niyon ay dinala ni Madam Zhao. Sa buhay na ito, wala siyang ginawang masama sa akin. Hindi ako makikipag-alitan sa kanya. Hanggang dito na lang iyon. Huwag kang lalabas ng bahay sa ngayon. Magpapakuha ako ng isang guro sa asal para sa iyo. Matuto ka muna ng kaunting asal at alituntunin sa bahay. Ipaghahanda ko ang iyong seremonya ng pagdadalaga. Tapos na ang kaarawan ko. Ang kaarawan ay kaarawan. Ang seremonya ng pagdadalaga ay seremonya ng pagdadalaga. Maaari ring idao sa mismong araw ng kaarawan. Maaari ring pumili ng mas magandang araw. Pagdating ng araw, mag-imbita ako ng mga kamag-anak at kaibigan para dumalo. Kayo na lang ang maupo at maghintay sa mga handog. Salamat po, Ama. Pumayag ba si Zhao Shi na makipaghiwalay sa'yo? Sumang-ayon po ako sa kanya sa 3 kondisyon. Alin ang 3? Ikasal kay Lu Ziwei at 50,000 tael na pantusto sa buhay. Madalas na isinasama pa uwi si Yao Yao sa mansyon para makapagpahinga.
Madalas na isinasama pa uwi si Yaoyao sa mansyon para makapagpahinga. Paglabas ng palasyo, kailangan ko pa ring magpadala ng tao para mag-usisa. Ano ang kalagayan ng dalagang mula sa Zongjing Marquis Mansion? Hindi na kailangan mag-usisa, alam ko na. Si Lu Zewei ay kapatid ng kasalukuyang Zongjing Marquis na si Lu Zixing. Ang kanyang ina ay kapatid ng emperatrice sa iisang ama at ina. Dati siyang nakipagkasundo sa kasal. Nang pumanaw ang lolo niya, nagluksa siya. Pagkalipas ng ilang taon, natapos ang pagluluksa. Nasa paghahanda na sana ng kasal. Nang pumanaw ang ina niya, nagluksa pa siya ng 3 taon. Kaya umabot hanggang ngayon ang pagluluksa na yon. Kaya hindi nakapagtataka na sa mga nakalipas na taon, bihira kong makita ang anino ng Zongjing Marquis. Salamat po sa dakilang biyaya, mahal na hari. Totoo po, may mga gustong palihim na manligaw sa kapatid kong babae. Dahil nasa panahon pa ng matinding pagluluksa, hindi kami pumayag ng asawa ko. Mas madali na siyang tanggihan sa susunod. Napakabuti naman yan. Totoo bang naghiwalay na ang Ningguogong at si Madam Ninggu? Ang sariling anak ng Ningguogong ay ipinagpalit ng isilang. Halos maagaw pa ang kanyang titulo. Hindi matitiis ng Ningguogong ang gayong bagay. Kaya siya naghiwalay kay Madam Ninggu. Makapangyarihan at maimpluwensya. Marami ang yaman, kahanga-hanga ang itsura. Wala siyang lehitimong anak na lalaki. Ganyang manugang, saan ka pa makakakita ng ikalawa? Si Feng, paano mo nagawa ito? Naitala na ito sa harap ng kanyang kamahalan. Napag-usapan at naisaayos na rin ito kay Zhao Shai. Espesyal na inanyayahan ko si Madam Jiang, ang Zheng Wugong, at ang pinuno ng angkan bilang mga saksi. Mula rito, maghihiwalay na ng maayos ang dalawang panig. Ang bawat isa ay mamumuhay ng may sariling ligaya. Mag-aasawa ang lalaki, magpapakasal ang babae. Hindi na magkikialam sa isa't isa. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumayag sa hiwalayan nila? Kung hindi ako papayag, papaalisin niya ang asawa niya. Dumating na sa ganito, wala nang maipagdadahilan. Kung tutuusin, ang hiwalayan ay hindi makaapekto sa dangal ni Yaoyao at ng ilang kapatid niya. Maaari ko pang maiuwi ang sarili kong pera at ang natitirang dote. At makakakuha pa ako ng 50,000 pilak bilang panusto sa mga darating na araw. Ang hiwalayan ng kapatid mo, hindi mo man lang ibinuka ang bibig mo para ipagtanggol siya. Pera niya pa ang inaatupag mo. Anong hiwalayan? Ang dapat ay siya ang makipaghiwalay sa asawa niya. 25 taon na silang mag-asawa. Ngayon, mas mabuting maghiwalay ng mapayapa. Ang babae na walang anak na lalaki ay sakalang pinauwi sa sariling angkan kapag naghiwalay. Umaasa sa ina, umaasa sa kapatid na lalaki. Sa huli, hindi rin yon tatagal. Sa pagtanda, aasa pa rin siya sa ilang anak na babae. Ibinigay ang manor kay Xi Shanshan. Kung ganoon, hindi na niya gaanong kamumuhian ang sarili niyang ina. Naalala ko ang 4 na malalaking lupain na yon. Halos magkakatulad lang ang isang lupain at ang isa pa. May 3,000 munang matabang lupa. Bawat taon, may upa itong 5,000 hanggang 6,000 tile na pilak. Hindi mo na kailangang mag-alala, kuya. Ngayon, ikaw na ang kamag-anak niyang babae sa labas. Hindi ko rin akalaing magiging kapareho mo ang tiyuhin mong iyan. Taon, hindi ko makakayang lampasan ang galit ko nang hindi na isasabog ang gusaling iyon. Pakiusap, umuwi muna ang kuya, at isulat sa talaang kanan ang pangalan ni Xiqian. Idagdag ang pangalan ng anak kong babae. Nakilala mo na ang ninuno ng angkan. Hindi ka naman nag-abiso ng maaga, ama. Wala ring inihandang regalong pangbati. Kunin mo ang pamalo at bumili ka ng ilang pulseras para sa sarili mo. Maraming salamat, ninuno ng angkan. Huwag magmadali sa iba. Magmadali ka at ayusin muna ang papeles ng sambahayan. Bagong tala. Magmadali at tingnan kung sino ang ipinadala sa timog para mag-asikaso. Kasabay nito, ipasara mo na rin ang talaan ko sa pamilya Gusu. Nakapagsugo na ako ng tao. Nang maningil po kayo ng utang, nakalimutan niyo sina Chen Rui at Huto. Abala lang ako sa pagsiyasat sa silid ni Zhao Minyu, kaya hindi ko rin naalala. Si Chen Rui ay kasamang natutulog ni Lin Shai. Nagsisilbi siya sa Zhengwu Mansion bilang katiwala. Ang asawa niyang si Zhao Shi ay nawala sa ibang lugar ng malunod, kaya napilitan siyang magkunwaring masaya. Hindi na inusisa pa ni Lin Shai ang tungkol sa inyo. Paglaon, ginawaran pa siya ng isang alilang babae at ipinakasal kay Chen Rui. At si Huto, kahapon, sabay ng karwahe, umuwi na siya sa ating mansyon. 20 taong gulang na siya ngayong taon. Inayos ko na siyang sumunod kay Jixiang para matutong humawak ng mga gawain. Kung ikaw ay binibini, hindi mo na kailangang makita siya. Binigyan ko pa siya ng 100 tile na pila. Kapag nasa tamang edad na siya, bibigyan ko pa siya ng isang dalagang alipin na mapapangasawa. Iyan ay halos tama na. Kapag nag-asawa na si Huto, magsusugo na rin ako ng isang handog. Ama, napaka-generoso ninyo sa dati ninyong asawa. Magbigay din po kayo sa akin ng mas marami pa. 50,000 ang ibinigay niyo sa ina ko. Ako na ang bahala sa paghahanda ng handog pangkasal. Bagamat hindi naman kailangang gumastos ng 30,000 tile ng pilak. Kailangang ihanda ito ayon sa antas ng 30,000 tile ng pilak. Sa ngayon, kapos ang aking bulsa. Wala akong maidaragdag na pilak para sa'yo. Ikakasal ka ba sa iyong madrasta? Ang bilis ng tuloy-tuloy na lipat na yan. Siyempre. Kakabalik mo lang sa mansyon. Kung walang inang nagpalaki at nagturo sa'yo, tiyak na may masasabi ang iba. Bukod pa roon, kailangan din ng isang punong asawa ang Ninggu Mansion. Sino?
Sino? Itago muna ito hanggang makalabas sa pagluluksa si Binibining Lu. Hindi mo dapat ipagsigawan ito. Lu Zaiwei. May bakas siya sa alaala ng orihinal na may-ari. Hindi naging maganda ang kanyang kapalaran. Noon, sa buhay ng orihinal na may-ari, pinakasalan ni Lu Zhiwei ang isang balong lalaki na hindi naman masama ang pagkalalaki. Pagkatapos ng kasal, inalagaan niya ang mga anak na naiwan ng unang asawa, kasama na pati ang mga anak ng mga kerida. Paglaon, nang mag-asawa ang mga anak na lalaki at babae ng pamilyang iyon, lahat ay kumuha sa kanyang dot para ipangtustos. Sa sobrang galit niya, nakipaghiwalay siya. Paglaon, namatay siya habang inililigtas ang isang batang prinsipe. Ano ngayon kung pinarangalan siya ng lubos matapos siyang mamatay? Hindi na niya iyon mararanasan pa. Minsan na siyang nag-abot ng tulong sa orihinal na may-ari. Napakaayos at napakabigkis sa dignidad. Isang taong banayad at madaling lapitan. Mayroon akong isang hibla ng malalaking gintong perlas. Mas malaki pa ito kaysa sa isinan ko kahapon kay Ginoong Zhang Yu. Ipinagpalit yan sa isang dayuhang mangangalakal gamit ang bordang gawa ni Zhao Mama. Ilagay po ninyo iyan sa mga handog pangkasal at ipadala sa Zongjinghao Mansion. Alam ko na. Araw-araw mo lang sinasabi sa harap ko na mahirap ka para lokohin ako. Hindi po ba ito inilabas para parangalan kayo? Palitan ng iba, hindi ko ibibigay. Dalhin mo. Hindi po kayo tumatanggi. Noong binibigyan ko kayo ng mga bagay, hindi rin kita nakitang tumanggi. Nasa silid ko, ibinibigay ko po sa inyo. Bawal ibigay sa iba. Maaari lamang itong ibigay sa aking magiging ina. Ito ang tinatawag na Jinsyu. Sinasabing sagana ito sa mga katubigan ng Timog Dagat. Talagang maibibigay mo po ba sa akin? Ano ba ang mayroon para ipagdamot? May iba pa bang kayamanan? Napakarami ng mga alahas ko, at ang nakatago sa labas ay hindi pwedeng sabihin. Hindi naman kita hinihingan. Ha? Ang dami mong alahas na wala ako. Naaalala mo pa ang mumunti kong handog na parang 3 pipino at 2 datils. Kung ikukumpara sa punong-punong bodega mo, ang ilan kong mumurahing palamuti ay siyang 3 pipino at 2 datils. Humanap ka ng tindahan ng alahas at ipasangla mo yan para sa akin. Gamitin ang purong ginto at gawan mo ako ng isang maselang kabitan. Pagkatapos, ipalagay sa mga magkakabit sa gitna ng bordang pangnoo. Siguradong napakaganda. Ano yan? Napakakinang. Brilyante yan. Sinasabing paborito raw na bagay ito ng mga taga-kanluran. Kapag pinutol at pinakinis ng ganito, brilyante ang tawag dito. Kadalasan, puti ang nangingibabaw na kulay. Napakaliit na bahagi lamang ang may kulay. Hindi ko alam kung mayroon ba sa ating dakilang siya. Noong huli sa Zhenbao Pavilion, hindi ko ito nakita. Walang ganitong brilyante ang inyong kamahalan. Oh. Kaya palang ukitin ang brilyante ng ganito. Sabi ng dalaga, ito raw ang tinatawag na brilyante. Tanungin niyo ang inyong anak na si Shanshan, may natira pa bang maliit na brilyante? Gusto ko rin magpalagay ng singsing, at itanong na rin kung ano ang gusto niyang ipagkaloob ko sa kanya. Kung may sobra pang brilyante na pwedeng ikabit sa singsing, sabihin mo at ipapapasok ko sa palasyo. Kung wala, huwag na lang. Sandali. Wala akong kahong kasing ayos nito. Nakakahiya naman sa punong katiwala. Bakit paggagamit ng kahon? Ganito na nga ay nakasisilaw na. Noong una, mahilig akong manatili sa mga baybaying po, at makipagkalakalan sa mga mangangalakal mula sa ibayong dagat. Madalas ko silang mapaikot at malito, gamit ang bordang dahon ng tsaa, mga perlas at batong hiyas mula sa ibayong dagat. Ang pinakamaganda ang naiuwing dala sa kabisera. May ilan pang nakatago sa labas ng kabisera, hindi na naisama sa biyahe. Inakala ng ama ko na marami na ako, ngunit hindi pala. Sa lahat ng bagay sa mundo, anuman ang bagay, ang pinakamaganda ay laging pinakakaunti. Ilang piraso lang talaga ang totoong maganda sa kamay ko. Ang iba ay marahil hindi na aabot sa paningin ng inyong kamahalan. May ilang malalaki pang nakatago sa libu-libong liang layo. Ang natitirang maliliit ay narito lahat. Pakisuyo, ipasama na lamang sa punong katiwala ang lahat at iwi. Ipamahagi sa mga ginang sa palasyo. Maging ang bawat singsing, hikaw, at palawit na may kabit ay maganda ring tingnan. Binibini ko. Ngayon ko lang talaga lubos na nabuksan ang aking kaalaman. Sabi nila, may sarili silang natatanging paraan ng pagputol at pagpapakinis. Kaya lumilitaw ang naglalagablab na kinang ng brilyante. May mga barko ang hukuman na pumapalaot para makipagkalakalan. Sa bawat balik, nag-uwi sila ng napakaraming pampalasa at perlas, batong hiyas, ginto, pilak, at iba pa. Ngunit wala pa ring brilyante na tulad ng sa binibini, kasama ng perlas na unang inihandog ng dalaga. Ano ang gusto ng dalaga? Ang tanong ng kanyang kamahalan. Agad kong ipararating sa dalaga. Bukod sa ilang mamahaling hiyas mula sa ibayong dagat, wala nang iba pa. Ang ginto at kasuotan ng imperyo ay isang karangalang natatamasa lamang pagdating sa kabisera. Ngunit iyon ang higit kong pinahahalagahan.
Pawang materyales na ginagamit ng palasyo. Pinakamainam na balahibo. Simbolo ng katayuan. Paanong hindi magugustuhan? Maaga kaninang umaga. Ipinadala ng Duke ng Kaharian si Ginang Zhou upang linisin at ayusin ang pangunahing silid. Totoo po ba? Nang dumating si Ginang Zhou, tiningnan ko yon. Sabi nila, bukod sa dulang malaking pinta na ipinagkaloob mismo ng imperial na panulat, lahat ng kasangkapan at dekorasyon sa pangunahing bulwagan ay papalitan ng buo, at susukatin pang muli ang mga sukat, para gumawa ng bagong kurtina, tabing, at lambat sa bintana. Kawawa lang ang mga gamit sa silid tulugan sa silangang pakpak. Wala nang laman sa loob, ni isang pirasong kasangkapan ay wala na. Ngunit tumatawa pa rin ang dalaga. Karaniwang hindi pakialam ng Duke ang mga usaping panloob. Kung talagang ginawa iyon ng Duke para kay Ginoong Yu. Ayos na, Tiyahin Liu. Mula ngayon, mahihirapan na ang mga susunod na araw ng dalaga. Huwag kayong mag-alala, hindi niya ibibigay ang gusto niya. Baka may nalalaman ng dalaga. Maghintay at tingnan na lang. Hanapin niyo si Zhu upang buksan ang silid aklatan. Kunin ang lahat ng aklat na ito. Ipahiram ko kay Prinsipe. Kapag natapos na niyang basahin, isauli agad. Opo. Muling nagpahayag ng 3 ulit si Zhou. Mahigpit ang pamamalakad sa mansyon. Ang mga inutang na aklat ay hindi dapat masira kailanman, at hindi pwedeng mawala. Makatitiyak po kayo. Gabing-gabi na, dalaga. Ako na ang maghahatid nito kay Ginoong Pei. Bukas ko na siya hahanapin, at anyayahan siyang kumain sa Jingxi Pavilion. Opo. Namukadkad na ang mga plum blossom sa Zhengwu Mansion. Naghandog si Ate Er ng ilang mesa ng alak na handaan. Inaanyayahan ang mga dalaga sa iba pang mansyon na dumating bukas upang mamitas at magmasid ng mga bulaklak. Narinig ko na nang alisin na sa mansyon namin ang pagbabawal. Partikular na nagpadala ng paanyaya para kay dalaga at kay ikapitong dalaga. Hindi na tayo pupunta. Magkapatid sina Wei Rulan at si Linlin. Sa nakaraang buhay, naging masama ang kanyang kapalaran. Sino ang nakaalam kung anong balak ang bigla niyang iniimbita sa mga panauhin? Hindi mo ba nakita, ang ating luksong 6 na dalaga, talagang may dating, mahal siya ng kanyang ama, at kakaapak pa lang niya mula nang dumating siya rito. Hindi maiwasang, kahit ang mga kapatid na babae na nakapag-asawa na ay nasa looban pa rin. Hindi rin naman niya sinabog ang pangalan natin ng ganyan, at sinira ang ating reputasyon. Wala ka bang naiisip na kahit kaunti, na isinilang sa Ningbo Mansion, ay sapat na para sabihing may naipon akong kabutihan sa nakaraang buhay. Ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang ama ay hindi ako pababayaan. Talaga namang hindi kita makausap ng maayos. Nagpapasalamat si Ginoong Lao sa pagdating ng dalaga. Ako si Peiju, narito upang tuparin ang aking pangako. Alin po ba? Una kong ipapadala sa iyo ang mga aklat. Pagkatapos ay aanyayahan kitang kumain. Kapag natapos mo na itong kopyahin o basahin, ako na mismo ang kukuha nito. Kailangan ko pa ring isauli ito. Ang bantay na si Wei Xiong ng mansyon ni Ginoong Wei ng Zhengwu Mansion. Narinig kong nakarating ka na sa kabisera, kaya personal kitang inanyayahan. Bihirang-bihira akong makalabas, at nakipagkita kay Peiju. Bakit pa magpapakahirap sina Yuan Shaokang at Wei Xiong para manggulo? Si Wei Xiong ay kapwa iskolar ni Yuan Shaokang at Peiju sa pagsusulit ng lalawigan. Kung wala si Peiju, madalas niya itong agawin ng isang biglaang kilos. Pupunta ako sa silid at maghihintay. Pinalayas mo sila, ang dalaga ng Zhengwu Mansion. Noong nakaraan, inanyayahan niya ako na pumitas ng mga bulaklak. Ngayon, ako naman ang naghahandog. Hindi rin ako pumunta. Mabuti. Kapatid na Wei, kapatid na Yuan, patawad, hindi ko muna mapagagaan ang inyong pagtanggap sa dalawang magiting na kapatid. Una, may iginagalang na panauhin na dumating sa bahay upang bumisita. Kailangang asikasuhin ng buong puso. Ikalawa, baka magkalayo ang aming mga daan dahil sa sakit. Natakot ako na mahawa ng masamang hangin ang dalawang magiting na kapatid, at mapalampas ko rin ang pag-usbong ng tagsibol sa susunod na taon. Sa kabiserang lungsod, tiyak na may mga tanyag na manggagamot na kasing husay ng alinmang nasa Jiangnan. Pakiusap, dalhin na lamang dito ang ilan pang kasamang manggagamot. Ubo-ubo, maraming salamat sa mabuting hangarin ni kapatid na Wei, hindi na kailangan. Ako ay isinilang na may mahinang katawan pa mula sa sinapupunan. Tuwing tagsibol at taglagas, siguradong inuubo ako. Kapag napahinga ako ng ilang buwan, ayos na rin ako. Kagabi, inanyayahan
Inanyayahan ko lamang kayo upang pumitas ng mga bulaklak. Ngunit kung gayon, maghihintay na lamang ako hanggang gumaling si kapatid na Pei bago muling mag-anyaya. Hindi naging maayos ang pagtanggap ko ngayon. Patawad po. Hindi na kailangang magsalita ng ganyan si kapatid na Pei. Labis po akong natuwa na makita si kapatid na Pei sa kabiserang lungsod. Ibig sabihin, tayong dalawa ay sa susunod na taon, muling magtatagisan sa tagisan ng talino at husay. Walang itataas, walang ibababa. Bawat isa ay sa sariling kakayahan. Gayon din ang aking nais. Alam mo ba kung sino ang panauhin ng pamilya Pei? Hindi malinaw. Ngunit ilang araw na ang nakalipas, nakita ko ang isang matandang babae sa may tarangkahan. Sa aking palagay, siya marahil ang ginang na dumalaw kay kapatid na Pei noong nakaraang pagkakataon. Iyon ang karon ng Ninggo Mansion. Kailan, nabalitaan kong sa Ninggo Mansion. Ang ika-6 na dalaga ay bagong dating lamang mula sa timog pabalik sa kabisera. Halos kumalat na sa lahat ng pamilyang marangal at may dangal. Ang balitang iyon ay pinanonood at pinag-uusapan. Marahil ay may balak silang makipag-ugnayan kay kapatid na Pei bilang kapwa taga-lugar. Umuwi na tayo. Ngayong araw, maraming ginoong mag-eksamen sa kabisera ang inanyayahan. Kasama rin ang mga kapwa namin sa pagsusulit sa Jinling. Magkasamang pumitas ng bulaklak at uminom. At sabay na talakayin ang kaalaman at pag-aaral. Tiyak na malaking kasiyahan ito sa mundo. Maraming salamat sa paanyaya ni kapatid na Wei. Si Wei Rulan ay nag-anyaya kay Wei Jun bilang panauhin noong araw na yon. Ang pagyaya sa lahat na pumitas ng mga bulaklak ay lubos na bukas palad. Sa kanila, wala nang ikalawang hardin ng bulaklak, kaya pinaalis na nila ito. Mukhang sa darating na mahabang panahon, wala nang manggugulo pa. Ang asawa ni Wei Jun ay ang babaeng iyon na 14 na taon na ang nakalipas. Ay naglayong agawin ang loob ng pinsan sa panig ng aking lola sa tuhod. Nakipagkaibigan ka sa akin, baka lang madamay ka. Kung madamay ako, darating ba ang dalaga upang iligtas ako? Siyempre, mapapawi ang iyong pag-aalala. Nariyan ako, hindi ko hahayaang may umapi sa'yo. Nakilahok ako sa harap ng emperador. Bagamat hindi ako kasing pabor ng aking ama, hindi rin naman ako basta lamang walang pangalan. Noon pa man ay nakatanggap na ako ng napakaraming gantimpala at pabuya. Lahat ay mga kasuotan at pagkain. Nakakalungkot lamang na mga panustos mula sa hukuman ang mga yon. Kapag hindi iginawad, hindi maaaring gamitin. Kahit isa, hindi ko maibabahagi sa'yo. Marami na ring bagay ang ipinadala sa akin ng dalaga. Napakabuti ng pakikitungo sa amin ng aming Panginoon. Nagpapadala pa ng pagkain at kasuotan. Ngayon, kahit ang mga liham ay paisa-isang kahong ipinadadala. Paano kaya kami makakabayad ng utang pasalamat sa aming Panginoon? Nakakabigat ng isip talaga. Nabalitaan ko na may isang plum garden sa labas ng bayan. Sa taglamig ay may dilaw na plum. Sa tagsibol ay may pulang plum. Hindi ko alam kung may pagkakataon bang makalibot at makapamitas kasama si Binibinitsi. Ngayon nakasagsagan ng pamumulaklak ng dilaw na plum. Sakto itong kasama sa paglalakbay. Yan din ang aking hangarin. Ang Ginoong Pei ay taglayang anyo, talino, at lahat ng husay. Kaya lamang, medyo mahina pa ang kanyang pangangatawan. Baka si Lumuna ang alam niya. Pipili ang ating Ginoong Gong ng mapapangasawa para sa kanyang anak. Ang pangunahing kondisyon ay malusog ang katawan. Malakas pa ang magulang at mga ninuno. Kasunod ay tignan ng anyo at talino. May masasabi pa ba? Bilisan mo at sabihin mo sa akin, tiyak yan. Sabi ng Ginoong Gong, malakas pa ang mga ninuno. Ibig sabihin ay may tanda ng mahabang buhay. Ipinapasa ang linya ng mga anak at apo, kung hindi lang sa isang hindi inaasahang pangyayari. Tiyak na hindi pa ito aabot sa maagang pagdiriwang. Hindi sana magdaranas ng pagkabiyuda ang dalagang iyon sa bahay natin. Bagaman maaaring magpatuloy ang isang biyuda bilang babae sa sariling tahanan. Pero kung wala na ang umasa, mahirap mabuhay ng mag-isa. Kaya pala ang ate kong iyan, sa itaas ay puro matatandang babae. Lahat ibinibigay sa iba bilang pangalawang asawa. Pero kung narito ako, tiyak na mabubuhay ng mahabang taon si Pei Jun. Kapag napagaling ko ang natitira niyang 5 laman at 6 na loob na kulang mula pa sa kapanganakan, at saka ko siya patuloy na alagaan, siguradong mapapalakas ko ang kanyang katawan. Peiju, talagang nakatuklas ka ng napakagandang lugar. Sayang naman ang alin. Ay, sayang at hindi natin nadala ang palayok, mga mangkok at mga plato. Panggatong, bigas, mantika at asin. Para sana magluto ng karne sa gubat habang ninanamnam ang tanawin. Talagang isa itong malaking ligaya sa buhay. Sino bang nagsabing wala? Maaga pa lang ay nakabili na ako ng maraming sangkap. Ako at si King Feng ay lumabas. Dala ang karaniwang gamit sa bahay na nakasanayan ko. Ha, ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin napakatalino mo. Napakalupit ng ibig sabihin yan. Talagang kaibig-ibig na binata. Narinig kong sa harap at likod ng pangunahing bulwagan ng ampunan ay may 12 puno. Mga lumang plum na personal na itinanim ng emperador na dakilang ninuno at ng reyna, na namumukadkad taon-taon. Puntahan natin at tingnan. Babae, mauna ka na. Mamaya ay bubuhatin ko ang mga gamit paakyat ng bundok. Kapag wala si King Feng, kung mapagod ka, aalalayan kita. Maraming salamat, Binibini. Sabihin mo kay King Feng na maghanda ng ilang putahe para sa Binibini sa tanghalian. Hintayin mo ang tamang oras bago bumaba ng bundok.
Mamaya ihahanda ni King Feng ang mga gamit sa bahay, at sa kanya iaakyat sa bundok ang mga sangkap para magluto. Maganda ang tanawin sa bundok, mas lalo pang maganda sa ilalim ng mga punong kahoy. Mas maigi na ako ngayon. Noong mga nakaraang araw, pagdating ng malamig na panahon, ang ubo ay walang tigil at hindi gumagaling. May bahagyang kirot sa dibdib. Mula nang dumating ako sa kabisera ngayong taon, isang beses pa lang akong hindi nagkasakit. Ngayon ay maaga pa akong nakaharap kina Wei Jun at Yuan Xiaokang. Tinatayang bahagi ito ng plano nila. 2:30 PM. Mayroon pa ba? Dala iyon ng pangkat ng barko mula sa kanlurang dagat. Narinig kong sa kanlurang dagat, napakabihira rin ng ganoong uri. Sa ating mansyon ay may 4 na piraso lahat. Noong una, ang emperador ay nagkaloob ng isang pares sa dating Ginoong Gong at isa pa sa dating Ginang Gong. Pagkatapos ay ibinigay ang dalawa kina Kuya Si at Kuya Dan ng pamilyang Zhao. Si Kuya Er ay hindi nakakuha. Ngayon, binigyan ang Ginoong Gong ng isang pares mula sa kanyang kamahalan. Binigyan din ng Ginoong Gong ang dating matandang ginang ng isa. Dahil ayaw ng binibini na gamitin ang mga bagay na nagamit na ni Kuya Si, ibinigay ng Ginoong Gong ang sarili niyang mga gamit sa binibini. Bakit ko naman inda ang gamit na nagamit na ni Zhao? Hindi ko palang nakikita si punong tagapangasiwa Zhang. Nagtatanong ang kanyang kamahalan kung may hinihingi ka. Haha, ang laki ng loob mo, mangahas kang humingi ng anuman sa kanyang kamahalan. Ang anak na babae ni Li Kuo, ang kalihim ng Ministeryo ng Mga Gawa. Kapatid na babae ni Li Wei, si Lixuan. Ang babaeng pinawalang bisa ng pamilya Li ang kasunduan sa kasal ay magiging aking madrasta na. Ang dalawang panig ay tiyak na walang dahilan para magkabati. Napakalaki ng loob ko. Hindi ikaw ang magpapasya niyan. Dalaga ka mula sa ang Dukeng Mansyon. Alam mo ba na ako ay dalaga ng Dukeng Mansyon? Bago ka magtanong sa iba, hindi ba dapat magpakilala ka muna? Nagtuturo lang ako sa iyo ng may mabuting loob. Malakas ang hangin sa bundok. Huwag kang magbitaw ng salita ng di pinag-isipan. Mga bagay na hindi mo kayang gawin ay hindi ibig sabihin na hindi kayang gawin ng iba. Tara, samahan niyo akong hangaan ang Emperador Taizu at ang mga punong plum na itinanim ng reyna. Mabuti. Ang aming matandang may bahay ay kasalukuyang nakikipagtalakayan tungkol sa mga sutra sa tagapamahala ng templo. Kayong mga hindi mahalaga, huwag ninyong tapakan ang pasukan. Huwag ninyo silang papasukin. Tingnan ko nga kung kaninong asawa siya. Napakabastos mo. Maging ang Emperador Taizu ay hindi nagbabawal sa paglabas at pagpasok ng karaniwang tao. Tiyak na mas marangal siya kaysa kay Emperador Taizu. Kung gayon, dapat ko siyang makilala. Huwag kang basta-basta magparatang ng pangalang mapanira sa aking ina. Kaya pala, naroon ang may bahay ni Ginoong Li, ang kalihim ng kagawaran ng mga gawa. Narinig na ninyo, isa siyang asawang marangal pa kaysa kay Emperador Taizu. Mula ngayon, agad tayong umiwas. Sa kaparusahan, matagal na akong hindi makapasok para hanapin ang aking guro para makakain ng isang maayos na salusalo. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo, hindi talaga karaniwang pang-aapi yan. Kahit 10 araw o higit pa ay hindi niya pinapasok ang iba. Pipilitin ko pa ring pumasok. Pinapayuhan ko kayong manatili na lang dito ng maayos at tahimik. Baka mahipon ninyo kahit isang hibla ng buhok ng aming binibini. Mabuti pang pag-isipan niyo ng mabuti ang punyal ng aming Panginoong Duke. At lusubin ang mansyon ng kalihim ng kagawaran. Saang Dukeng Mansyon kayo galing? Tandaan mo, isang beses ko lang sasabihin. Ang aking ama ay ang kasalukuyang nininggugong. Kayong dalawang tagapagkaloob, sa templong ito, bawal ang pamimitas at pagputol ng mga halaman. Mag-alala kayo, hindi ako mamimitas ng mga bulaklak. Pagbalik ko, iguguhit ko ang tagpong ito, at ibibigay ko sa binibini. Magaling kang gumuhit, katamtaman lang. Tiyak na napakahusay ng iyong katamtaman lang. Tandaan mong gawin mo akong mas maganda sa guhit. Ang ganda ni Binibining Xi. Walang sinumang makakatulad sa mundo. Si Ginoong Pei ay ganoon din. Taglay ang anyong di matatalo ng kanyang panahon. Isang kagwapuhang bihira sa daigdig. Ang salitang ito ay mula sa Pangarap sa Pulang Mansyon. Nabasa na rin ba ng Binibini iyon? Ano Pangarap sa Pulang Mansyon? Nabasa ko na yan noon sa palasyo ng aking guro. Sa mga aklat na iniwan ng Emperador Taizu. Ang Pangarap sa Pulang Mansyon ay isa sa mga akdang hindi na natapos. Ang may akda nito ay si Ginoong Cao. Bawal kopyahin. Hindi ito kumalat sa bayan. Ang sabi ng Binibini na ito ay, ang Lin Binibini sa loob ng kwento. Aling guro ang tinutukoy mo? Si Guru Liu, nag-isang pangalan ay yan. Ang panuring niya ay Dianchen. Si Kalihim Liu, na nagretiro sa tungkulin 20 taon na ang nakalipas. Tama nga, bakit hindi mo sana sinabi agad, Ginoong Pei? Ano ang ibig mong sabihin? Noong si Kalihim Liu ay nasa Hanlin Academy, nagbigay siya ng pagtuturo sa kanyang kamahalan at sa aming Panginoong Duke sa loob ng ilang taon. Bagaman wala siyang titulong guro, may tunay siyang husay bilang guro. Pagkatapos siyang maitaas sa tungkulin at lisanin ang Hanlin Academy, hindi na siya muling nagturo. 20 taon na ang nakalipas mula nang maupo sa trono ang kanyang kamahalan. Dahil sa pagtanda at pagretiro sa paglilingkod, si Kalihim Liu, mula noon ay naglaho ng walang bakas. Naghahanap si kanyang kamahalan at ng Ginoong Konde sa loob ng ilang taon, pero hindi pa rin natatagpuan. Kung gayon, hindi ba ako ang munting alagad ng aking ama? Maliban sa akin, hindi kailanman talaga tumanggap ang guro ng mga mag-aaral. Ang pangalan ng munting alagad ay talagang karapat dapat ikahiya. Hindi ko kailanman magiging alagad ni Xi Feng. Tungkol sa usapin ni Liu Xiangshu, dapat mo ngang maigi at maayos na
tanungin si Ginoong Pei. Bumalik ka at sabihin mo sa Ginoong Konde. Tiyak na matutuwa ang Ginoong Konde. Bakit pa tayo nagmamadali, magpansin muna tayo sa mga bulaklak. Kahit si Ninggo Mansion, hindi rin pwedeng ganito ang gawin. Pakialam naman nila kung sinong dalagang galing sa Ninggo Mansion ito. Madaling lutasin ang hinaing o hindi. Ipinagbabawal ng may-ari na may pumasok muna sa loob. Sa totoo lang, kawawa naman ang munting templo na ito, na napuruhan ng ganitong pagsipa. Napakawalang awa talaga. Tiningnan ko siya ng mabuti mula ulo hanggang paa. Hindi ko pa siya nakita noon. Kung hindi mo pa nakikita, tiyak na hindi siya yon. Ay, baka siya ay isang labas na asawa. Bago kami umalis ng lungsod, wala pa kaming narinig na ganoon, na may anak na babae ang Ninggo Mansion na hindi malinaw ang pinagmulan. O narinig din naming may kapangyarihan at impluensya ang Ninggo Mansion. Binibini, bakit hindi mo sinabi na suot niya ang kasuotan bilang gantimpala? Ina, paano ito magiging mabuti? Ang kasuotang iginawad bilang parangal ay hindi nangangahulugang may anyo at antas na agad. Hanggat hindi siya isang prinsesang imperial o isang prinsesang mula sa kamag-anakan ng korte, wala akong ikababahala. Aba, si Miss Kian pala. Hindi ko alam kung aling binibini ng mansyon ang kasama niyang lumabas. Tinitigan ko siya nang hindi ko man lang siya kilala. Pero hindi ako naglakas loob na basta-basta siyang kilalanin. Bumalik ka at sabihin mo sa may bahay. Sinabayan ko ang aming ika-6 na binibini upang maglakad sa niebe at hanapin ang mga plumong namumulaklak. Ayaw kong masayang ang kalahating araw sa pag-akyat sa bundok. Pero sinarado na ang silid pahingahan. Hindi kami pinahihintulutan ng dalagang mula sa marangal na bahay na makalapit. Pinaalis niya ang mga karaniwang tao sa labas. Tiyak na hindi ito galing sa marangal na mansyon. Kamahalan, ang awan niyo ay kasing lawak ng langit. Binibigyan niyo ng marapat na pagkilala ang mabubuting tao, mataas man o mababa ang kanilang katayuan. Hindi iyon dahil sila ay marangal o hamak. Bukod pa rito, nakasaad sa batas ng ating dinastya na ang mga hindi mula sa mabuting angkan ay hindi maaaring humawak ng tungkulin. Ilan sa mga opisyal na may talino sa panulat at sandata ay mula rin sa mabubuting pamilya. Sabi ng may bahay, hindi sila bagay pumasok sa silid pahingahan. Mukhang ang may bahay na ay talagang mataas ang pagtingin at walang duda. Ang katayuan niya ay nakahigit pa sa ibabaw ng ninuno emperador. Kung wala ang layuning ito, paanong maglalakas loob na basta-bastang isarado ang silid pahingahan sa loob ng 10 araw? Sinabi ko na nakikipag-usap ako sa Panginoon ng silid tungkol sa mga suliraning pang-aklat at pang-aral. Sa panahong iyon, walang sinumang maaaring manggulo. Hindi ko naman sinabi na isinara ang silid pahingahan. Tiyak na ang mga ulupong na ito ay nagbalakayo sa ngalan ng pagtalima, ngunit lumabag sa utos. At nainis nila ang matandang ginang ng Ninggo Mansion. Matandang ginang, patawad po. Ang totoo, maliit lamang ang galit ko sa maruming mga karaniwang tao na hindi maayos. Natakot akong mabangga ang matandang ginang at ang binibini. Kaya hindi ko sila pinapasok. Hindi pwedeng maliitin ang sinumang taong ipinanganak sa lupain ito. Bawat isa ay may ulo at isip, at mabilis ang tugon, kaya rin yumuko at tumindig ayon sa pangangailangan. Talagang dapat silang maparusahan at mapapurihan. Ngunit ayon sa batas ng ating dinastya, hindi maaaring basta-bastang magtanggal ng sahod at ipagsiping. Kaya una munang bawasan ng buwan ng salapi. Pagbalik ko, saka ko sila mabigat na didisiplinahin. Talagang walang kapantay ang tuso ni Ginang Wang. Hindi pa po na itatanong sa binibini kung alin ba. Sa mga dalaga ng Ninggo Mansion, ang pag-uwi ay agad padadalhan ng regalong paumanhin. Sinabi ni Miss Kian kay Ginang Wang na para hindi siya masiyahan sa paghihiganti pero hindi mahanap ang tao. Hindi po. Pakiusap po, Miss Kian, paliwanagin niyo kami. Nasa kabundukan po ang Ginang Wang. Hindi niya alam ang paglipas ng mga taon sa mundo. Hanggang sa bumalik siya sa kabiserang lungsod. Malalaman din nila kung anong pinagmulan ng aming dalaga. Pasensya na po sa panggugulo, guro. Hindi po kayo nakaabala. Ang pagdating ninyo ay nakatanggal sa alalahanin ng abang mong madre. Madam Kian, magdagdag pa po kayo ng pondo para sa insenso ng templo. Bilangin pa natin ang bilang ng mga tao. Pagbalik sa mansyon, ipatawag ang silid ng pananahi para gawa ng tig-isang set ng panlamig ang bawat isa sa mga guro. Mga kumot na may koton, dagdagan pa ng kahoy, bigas, mantika, at asin. Para malampasan ang malamig na taglamig. Maraming salamat po, tagapagkaloob. Nagsiga kami sa likod ng bundok at nagluto ng pagkain. Hindi po ba maaabala ang katahimikan ng templo? Hindi po. Bahala na po kayo. Talagang mabuti ang puso ng dalaga. Ang salitang mabuti ay walang kinalaman sa akin. Kapag nakikita ko, saka lang ako nakikialam. Ang hindi ko nakita ay parang hindi nangyari. At ang mundo ay napakalawak. Ang nakikita ko ay maliit na bahagi lang. Ama, ngayong araw ay nakaalitan ko ang ministro ng mga gawa na siliko. Magdudulot ba ito sa inyo ng abala? Nang pumayag ako sa muling pag-aasawa ng inyong ina, nakatadhana ng hindi na maging payapa ang pagsasama ng dalawang pamilya. Hindi mahalaga kung may nainsulto ka man o wala. Sa harap ko, si Liko ay dapat magalang na tumawag sa akin na Duke ng Ninggo. Ama, handa na ba ang handog pangkasal para sa inyong magiging asawa? Kailangan mo ba ng tulong? Kung may mahalagang bagay ka na ibibigay sa akin, tiyak na hindi ako tatanggi. Ha? Anong mahalagang bagay ba ang meron ako? Ang lahat ng pwedeng ilabas ay nailabas ko na. Hindi ba natin hatiin ang ilan sa seda na ipinagkaloob ng kanyang kamahalan sa inyo? Sa bahay, iyan ang hindi kami naubusan. Narinig ko na ang relong iyan ay bigay ng kanyang kamahalan kay ama. Bigyan mo ako ng 2. Hatiin mo ang isa para sa nakababatang kapatid ni ama sa pag-aaral.
Anong nakababatang kapatid? Para mapatunayan na hindi ako nagsisinungaling, ibinigay na lang sa akin ni Peiju ang selyong inukit ni Minister Liu. Talagang gawa iyon ng sariling kamay ni Minister Liu. Iyan ang estilo niya noong huling mga taon niya. Mas bilog at mas mahinog ito kaysa noong gitna ng buhay niya. Ngunit bahagya itong kulang sa diin. Kaya ilang taon bago siya magretiro ay halos hindi na siya humahawak ng ukit. Nasaan na siya ngayon? 5 taon na ang nakalipas mula nang siya ay pumanaw. Inilibing siya sa Songjiang Prefecture. Si Peiju at ang pamilya niya ang nag-asikaso ng mga naiwan. Nasa inaasahan na rin yon. Noong magretiro siya, 66 na siya. Ngayon alam ko na, kailangang may ipakita ba si Ama. Hintayin mo akong magpahinga sa tungkulin. Isama mo si Ginoong Pei sa mansyon para uminom ng tsaa. May itatanong ako sa kanya. Mabuti, huwag mong kalimutang hingin sa kanyang kamahalan ang gintong relo. Kapag may maganda akong bagay sa hinaharap, uunahin kong ialay sa kanyang kamahalan. Nauunawaan ko na. Si Peiju na nanguna sa pagsusulit sa Jinling 3 taon na ang nakalipas. Ay alagad ba ni Minister Liu? Nabasa ko na nga ang kanyang mga akda. Tulad ng dumadaloy na ulap at agos ng tubig, tunay na bawat salita ay parang hiyas. Naaalala ko na siyang pinakabatang nanguna sa pagsusulit sa kasaysayan ng dinastya. Ngayong taon din ay hinihintay kong makita siya sa pagsusulit sa palasyo sa susunod na taon. Tingnan natin kung makakamit niya ang pinakamataas na pwesto sa lahat ng antas. Tunay na ama, tunay na ama, tunay na ama. Malaki talaga ang dating ng isang ama. Mga bagay na pinapangarap lang ng iba pero hindi makuha. Isang salita lang niya at makukuha niya yon mula kay Emperor Tianyu. Hindi iyan galing sa kanluran. Gawa iyan mismo ng ating kaharian. Totoo ba? Nag-iwan ang unang emperador ng maraming aklat. Kabilang naroon ang tungkol sa paggawa ng mga relo. Noong nabubuhay pa siya ay itinuon niya ang sarili sa pag-unlad ng kabuhayan ng bayan. Pinahahalagahan ang paggawa ng mga sandata at mga barkong pandagat. Upang ipagtanggol ang kaharian, distilled na alak, gumawa ng sariling gamot at iba pa para mabawasan ang mga sugatan at nasawi. Wala nang oras para gumawa ng mga glass na relo at kung ano-ano pa. At pagkatapos, ipinasa na lamang ito sa mga sumunod. Sino ang mag-akala na ipinasantabi ito ni Emperor Gaozong? Itinuring pa itong mga pakitang gilas at walang kabuluhang paandar. Talagang sinayang lang ni Emperor Gaozong ang napakagandang bagay. Hanggang sa umupo sa trono si Emperor Chengzu, saka lang ito muling hinugot. Nang tumahimik na ang lahat, doon pa lamang inutusan ang mga tao na ipagpatuloy ang pagsasaliksik at paggawa batay sa dating pundasyon. Sabay-sabay ding lumitaw ang mga salamin na pambihis at mga kusang umaandar na relo. Kumita ang hukuman ng hindi kakaunting pilak dahil dito. Ang tanging hindi maayos ay ang maliit na relo sa bulsa. Noong nakaraang 2 taon lang ito naging matagumpay. Talagang kahanga-hanga si Emperor Chengzu. Nagwagi pa rin siya kahit may mga sandata ang hukuman noon. Hindi man lang po kayo binigyan ng isa ng kanyang kamahalan. Noong nakaraang taon, ang unang batch ay may humigit kumulang 10 pocket watch. Masyado itong malaki at kulang sa pino. Balak po ba ng kanyang kamahalan na bigyan ako ng isang pares? Dahil may dala na akong banyagang relo, hindi ko na yon kinuha. Mas maganda ang gawa ngayong taon. Kakakuha ko lang nito hindi pa katagalan. Ngayong gusto mo na ito, edi, mabuti pang ipagkaloob na rin sa akin at sa magiging asawa ko ang isang pares. Huwag mong kalimutan na kapag may maganda kang makita, ihandog mo agad kay mahal na hari. Makaasa ka, ama. Tiyak na unahin ng anak mo ang kanyang kamahalan. Kalahati ng imbakan ay ginto at pilak. Napakakaunti talaga ng mga kapaki-pakinabang na bagay. Kung alam ko lang na may pagkakataong mapunta sa sinaunang panahon, mas marami sana akong naipong pilak. Mas marami sana akong naipon para pagdating sa sinaunang panahon ay hindi kapos. Mga bihirang bagay na siguradong magpapasimula ng malakas na usap-usapan. Pasuri muna ako tungkol sa ilang tagapagturo. Pero ang tinuturuan nila ay masyadong makaluma at mapagpigil na dalagang mayaman. Puro lang sila tungkol sa mga alituntunin at asal na angkop sa isang marangal na binibini. Laging diin nila ang huwag lumabas sa pangunahing tarangkahan at huwag nang tumapak sa ikalawang tarangkahan. Baka hindi mo magustuhan at lalo lang mauwi sa alitan. Kaya ipinatawag ko na lang ang taga Xiangyi Bureau. Si Lady Li mula sa palasyong tanggapan ang magtuturo sa iyo ng ilang seremonya at asal. 3 buwan ko lamang tuturuan ang binibini. Pagkalipas ng 3 buwan, babalik ako sa palasyo para ipagpatuloy ang tungkulin. Kailangang manatili rito ang binibini. Sa loob ng 3 buwan, kailangan niyang kabisaduhin ang mga tuntunin at asal. Sapat na ang 3 buwan. Mga seremonya ng pagbati sa korte sa palasyo. Ang mga asal at tuntuning natutunan na ng dating may-ari ng katawan ay kulang na kulang pa rin sa harap ni Lady Li. Buti na lang at matibay ang aking isip. Mabilis akong matuto. Tunay ngang parang liryo at jade na puno. Walang katulad sa buong mundo. Ang nakababatang ito ay nagpaparangal kay Duke Ningguo. Hindi na kailangan ng seremonya, maupo ka na. Sinabi sa akin ni Shanshan, nag-aral ka raw sa ilalim ni Minister Liu. Swerte lang po ng nakababata na napansin ako ng guro. 10 taon akong nag-aral kasama ng guro. Ang mga papel sa nakaraang pagsusulit sa palasyo. Hiniling ko sa kanyang kamahalan na ipakuha ang mga yon. Ikaw ang gumawa nito at ipakita mo sa akin. Kapag hindi maganda ang gawa, may masasabi ako. Opo. Puro klasikal na panulat at puro pa mga salitang bihira at mahirap unawain. Hindi ko maintindihan kaya huwag na lang.
Isang silyang tumitimbang ng ilang dosenang gin. Sa kamay niya ay parang may bitbit lang na walang lamang basket na kawayan. Mula saan niya ba naghanap si Aling Zhao? Ng isang mataas na tao para maging guro niya. Ano ba ang iniisip mo, ama? Iniisip ko na sa kabila mo lang na maingay at walang tigil na istorbo. Makapag-isip kaya ng payapa si Ginoong Pei. Hindi na kailangang mag-alala ang Ginoong Duke. Hindi po ako apektado. Ganyan din ba sa pagsusulit sa palasyo? Ang pagsusulit sa palasyo ay nagbibigay ng mga tanong sa pagsikat ng araw. Sa paglubog ng araw, magsusumite na. Sa panahong iyon, hindi kumakain, hindi umiinom, at hindi rin tumutungo sa kubeta. Ganito kahigpit. Kahit 2 manto at 1 mangkok ng sabaw lang ang ibinibigay. Pero dahil nasa harap ng mahal na hari, bawal umalis sa upuan, at hindi rin maginhawang magbawas. Kaya kung pwedeng huwag kumain at uminom, huwag na lang. Magtiis hanggang dulo. Ang lahat ng lumalahok sa pagsusulit imperial ay hindi karaniwang tao, talagang napakahirap. Ano ba ang hindi mahirap? Trabaho sa bukid. Mas mahirap pa nga para sa mga taong naglilibot sa mga lansangan at eskinita. Sino nga ba ang hindi nangangarap ng 10 taong pag-aaral na walang pumapansin? At pagkatapos ng isang tagumpay, makilala ka ng buong mundo. Pakisuri po, Ginoong Xi, magandang sulat. Kumusta po si ama? Bukas, dalhin niyo sa palasyo para makita ng mahal na hari. Manatili ka muna sa mansyon. Babalik ako bukas pagkatapos ng pagdalo sa korte. Kasabay nito, magdadala ako ng isang imperial physician para tingnan ang iyong pulso. Magpagaling ka agad ng sakit. Pag nakapasok ka na sa tungkulin, saka ka palang makapaglilingkod sa mahal na hari. Maraming salamat sa malasakit ng Ginoong Gogong. Pakiusap, ipatawag sina kuya at ikalawang kuya para salubungin ang panauhin. Pagkatapos kumain, pag-usapan natin ang pag-aaral. Sa Pinggo Mansion, may nadagdag na sanggol kagabi. Sa Cao Gogong Mansion, pumanaw ang ginang na may titulong panghukuman ngayong umaga. Sa loob ng 3 araw, ikakasal ang anak na babae ng Jing and Marquis Mansion. Sa loob ng 4 na araw, kaarawan ng prinsesa ng Chang'an. Sa loob ng 7 araw, may kasal sa Beiping Marquis Mansion. At sa ika-18, ang Wu Mansion naman. Ang ika-70 kaarawan ng matandang ginang. Ang ika-19 ay kaarawan ng Marquis ng Aning. Lahat ay dumating para hingin ang pasya ng binibini. Ang mga handog sa pagbati, pakikiramay, at kaarawan ay gawin ayon sa dating nakasanayan. Sa ngayon, walang dagdag at walang bawas. Kung may magtanong, sabihin niyong may ilang pagkukulang ang pamamahala ng binibini sa bahay. Hindi may iwasan. Talagang kailangan ng Ningbo Mansion ng isang may bahay na namamahala sa sambahayan. Nakakasawa talaga ang napakaraming kailangang asikasuhin. Dumating na ang matandang ginang mula sa Zhengwu Mansion. Bumaba siya sa karwahe sa ikalawang tarangkahan. Sino? Si Madam Zhao. Siya ang tunay na ina ng orihinal na katawan. Sa lipunang pinaghaharian ng habag at paggalang sa magulang, kailangang buo ang paggalang sa anyo at pormalidad. Parang si dating ginang Ningbo talaga siya. Lalo na ang hilig niya sa pulang damit. Ganyan na ganyan siya. Ang ika-18 ay kaarawan ng matandang ginang ng Angwo Mansion. Handa na ba ang mga handog sa kaarawan? Ang sambahayan ay naghahanda ayon sa dating nakagawian. Ang matandang ginang ng Angwo Mansion ay, ang lola sa biyanan ng ate mo. Lagi siyang mabuti ang pag-aalaga sa ate mo. At dahil sumapit na siya sa ika-7 dekada ng buhay, nararapat na parangalan siya ng marangyang handog. Idagdag mo ang koral na palamuti sa mga handog sa kaarawan. Siguraduhing maihatid iyon sa Angwo Mansion. Kung gayon, hindi mo na mababago ang hilig ko sa pula. Hindi ko mababago na ang pinakagusto ko ay matingkad na pula. Kung tutuusin, pumarito ako para makapagsuot ng matingkad na pula. Kaya naglakbay ako ng napakalayo papuntang Kabisera para kilalanin ang aking pamilya. Ano ang dahilan niyan? Sa dinastyang ito, bawal sa mga karaniwang tao. Ang magsuot ng matingkad na pula, maitim na asul at dilaw. Noong bata pa ako, pilak na pula, rosas na pula, at mapusyaw na pula lang ang suot ko. Hindi pa ako kailanman nagsuot ng matingkad na pula. Hindi pwedeng hintayin ko pa ang kasal, bago ako magkaroon ng isang araw na maisuot iyon. Kaya nang sabihin sa akin ni Aling Zhao ang tungkol sa aking pinagmulan, agad kong kinilala ang aking ama. Hindi nakapagtataka, dugo nga ni Xi Feng. Kailangan talaga akong anak niya, kung hindi ay hindi ako ang kanyang dugo. Hindi naman ako kikilalanin ng aking ama. Hindi ba dahil kina Xiu at Siwan kaya kanya kinilala? Kapag bumalik ka sa iyong tamang pwesto, maaari nang alisin ang pagkilalang lehitimong panganay na anak ni Jin'er, at maililipat ang pagiging tagapagmana kay Xiu. Pagsisinungaling ba para pag-awayin kayo? Huwag masyadong magtiwala sa iyong ama. Laging inuuna niya ang kapakanan ng Ningbo Mansion. Ikaw, pati ang mga ate mo. Alin ang hindi para lang sa pag-aasawa? Kung maayos akong mapapakasal, kasalanan din ng ama ko. Pero sa totoo lang, lagi mo siyang ipinagtatanggol.
Sino bang nagsabing mabait sa akin si ama? Ang pagkain, pananamit, tirahan, at biyahe, maayos na maayos ang lahat. Takot lang siyang wala akong magastos. Noong araw din, binigyan niya ako agad ng 1,000 at 2 pilak. Dagdag pa ang buwan ng baon at taunang regalong pera. At kinuha pa niya sa Zenggu Mansion ang ibinayad na danyos para sa akin. Napakalaking pakinabang noon. Ako na ang magsasalita para sa matanda. Ako ba ang nagbigay sa iyo ng pera? Ikaw naman ang magsalita para sa akin. Unahin mo munang ibigay ang pera bago ka magsalita. Kung kulang, ayoko niyan. Sige na, ikaw talaga ang masunuring anak na babae. Mula pa noon, masunuri na talaga ako. Narinig mo ba? Sandali lang, si Liuma. Ipadala ang taunang silver na pangregalo mula pa noong mga nakaraang taon. Kahit 1 sentimos, huwag bawasan. Opo. Dahil binigyan ng 1,000 at 2 pilak ang binibini ng Panginoong Guro, hindi pwedeng mas mababa ang sa kanya kaysa sa ibinigay ng Panginoong Guro. Ito ay 100 at 2 ginto, at 1,000 at 2 pilak. Mukhang may pera nga ang nanay ko. Laging iniisip ng binibini kung alin sa mga kapatid na babae ang pinakamahal niya. Maliban sa akin, tumabi ka. May isa akong bagay na pinakahihirap ko at kailangan mong ibalik. Liliban ka lang at hindi ka nababalik, at hindi na rin yon paglabag sa kaugalian. Ang ina mo ay may kaunting kapaligirang masagana, dapat lamang na magkatugma kayo. Saan niya nakuha ang ganitong gandang kayamanan? Ibigay mo sa akin, Binibini, at kinuha ko na lang pabalik. Makikita ang buong pag-aalala ni Binibini. Noong 14 na taon na ang nakalipas, hindi ko na sana sinagot ang kasal mo. Kung hindi, hindi sana nauwi sa ganitong gulo. Kahit wala ka ng anak, ikaw pa rin ang asawa ng Ninggu Mansion. Walang mangangahas na hindi ka igalang. Ngayon ay hindi pinalampas ni Xi Feng ang anumang lumang damdamin. At tuluyan ka ng tinalikuran. Ano pa ang plano mo sa hinaharap? Malapit na akong 70. Hindi ko rin alam kung ilang taon pa ang itatagal ko. Habang wala ka pa, isa-isa silang dumarating para makiusap. Ano ang gagawin mo ngayon? May ilang anak akong babae. Hindi naman sila mga taong walang utang na loob. Hindi rin nila kailangang lagi kang sundan. Hindi ba't mayroon tayong mga anak na lalaki, mga anak na babae, at mga manugang? May pera ako at may sakahan at tindahan pa. Taon-taon ay may ilang libo hanggang 10,000 ang kita. Kahit papaano may dadagdag din. Aling tao sa bahay ang hindi nagbibigay sa akin ng kaunting bahagi? 20 ilang taon na akong naghirap sa bahay. Sa wakas, bumalik ako bilang Binibini. Dapat lang na malasap ko rin ang ginhawa. Hindi ka ba natatakot na sayangin nila ang pera mo? At hindi mo rin iniintindi ang pagtanda mo? Nanay, huwag kang mag-alala. Alam ko ang dapat kong gawin. Anak, huwag mong masyadong pagandahin ang isip mo sa mga kuya mo at ate mo. 14 na taon na ang nakalipas, naglakas loob silang manloko sa apong babae ko sa panig ng ina. Ano pa ba ang hindi nila kayang gawin sa hinaharap? Habang buhay pa ako, kaya ko pang pigilan sila. Umalis na ako, gusto ko lang ang mangyari ay mangyari na. Hindi ka dapat umaasa sa bahagyang paliwanag at sabihing ayos na ang lahat. Ano ang pasya ng ina? Makakapag-asawa pa rin si Xi Feng, bakit hindi ka pa maaaring mag-asawa muli? 43 ka pa lang ngayong taon, hindi kaya na sa hinaharap ay, panoorin mo na lang siyang mag-asawa ulit at magkaanak, at ikaw ay malugmok ng mag-isa, habang ginugunita pa ang mahabang buhay ng matandang asawa ng Angwo Mansion. Lalabas din ako at maglalakad-lakad. Hanapan pa kita ng isang lalaking maaasahan at buo ang pagkatao. Mahirap na nga akong makatakas mula sa kabuluhan. Bakit mo pa ako itutulak sa isa pang alon? At saka, saan pa ako makakakita ng mabuting lalaki? Maliban na lang kung isang tanga ang mapapangasawa ko. May mga anak na lalaki at babae, hindi lang kailangan asikasuhin ang pamamahala ng bahay. Kailangan ko pa ring isipin ang pag-aasawa ng mga anak. Ano ba ang pakay ko? Hindi naman ako ang tunay niyang anak. Sa pagtanda, kaya niya pa ba akong tunay na mahalin at sundin? Ipaghahanap kita ng isang napakabuting lalaki. Nariyan si Xi Feng na nakatindig sa harapan natin. Anong napakabuting lalaki ang sinasabi mo? Mas mataas ang katungkulan niya kaysa kay Xi Feng, at mas maayos pa ang kanyang kakayahan kaysa kay Xi Feng. Ang pagpapakasal sa isang lalaki na kahit saan ay hindi kasing buti niya, ay mas mabuti pang lumuhod na lang sa bagong asawa niya kapag kailangan magbigay galang. Ayokong mag-asawa. Mas gugustuhin ko pang manatili sa bahay at maging anak na babae ng Zeng Wugong. Ang kapatid na babae ni Zeng Wugong ay pwede pa ring mamuhay ng magara at marangya. Kapatid, napakaliit ng loob mo. May ilan akong anak na babae. Hindi siya mangangahas na apihin ako kahit hindi ako nagkaanak ng lalaki. Nakapili naman si Xi Feng ng ilang mabubuting manugang na babae. Hindi tiyak na pangit ang kinabukasan, lalo na ang manugang ni Yao Yao. Hindi lamang may talino at ganda, isa pa siyang panganay na anak ng Angugong, at hindi rin siya magiging walang kapangyarihan gaya ng kapatid niya. Sige na nga, tama na. Kung ayaw mo nang mag-asawa, hindi na ako makikialam pa. Kung nakatuon lang sa akin ang isip ng aking ina, bakit pa ako magiging pasakit sa kanya? Pumunta ka sa silid-imbakan, at isaayos ng hiwalay ang mga lumang kaligrapiya at pinta at ang mga kagamitang ginto at pila, at ibibigay ba ng panganay na babae? Hindi naman niya apo sa anak ko yon. Bakit ko ibibigay sa kanya? Kung sakaling makahanap pa ako ng ilang set ng alahas, bibigyan ko ang bawat isa sa mga apong babae ko ng tig 2 set. Kapag naging maayos na ang lagay ko bilang magiging empress, tiyak na mapipilitan ang mga mapagmalabis na yan. Ang taong sinisikap kong pagdusahan ay magbabayad ng kapalit. Lalo na si Xi Shanshan, hindi ko siya hahayaang mapangasawa si Yuan Xiaokang.
Sabi ni Zhao Minyu, si Ninggugong, ay lihim na pumili ng isang binatang tinatawag na Yuan Xiaokang, na balak gawing mabilis na manugang para sa silanganing silid. Tawagin mo si ama, at ipakuha mo siya sa akin. Sinabi ng ama mo na pipili siya para sa iyo mula sa mga eskolar na nasa isa o ikalawang antas. Hindi niya titingnan ang isang karaniwang binata. Sabi ni Zhao Minyu, namumukod tangi si Yuan Xiaokang sa talino. Una sa talaan ng mga pumasa sa pagsusulit sa Jinling County, at may napakagandang ugnayan kay Wei Jun ng pamilyang Wei Gogong. Sa susunod na taon, tiyak na makikilala ang kanyang pangalan sa listahan. Kung gayon, sabihan mo ang ama mo at ang kapatid mo na siya sa atin itong mabuti. Bahala na, kahit hindi ko mapangasawa si Yuan Xiaokang. Hindi pa rin dapat mapasa kanila si Xi Shanshan. Qian Niang. Tandaan mong isama sa handog kay matandang ginang ng angugong ang pulang jade na ibinigay ni Zhao King. Sa listahan ng handog panustos ni matandang ginang ng angugong, humingi pa ako ng kaunting salapi sa aking ina. Kung makakahingi ka ng pilak sa iyong ina, bakit ako hindi pwede? Kinuha ko na ang perang pangbagong taon, dagdag pa ang 120 ginto at 1,020 pilak. May ganito ka palang kakayahan. Hindi siguro alam ni ama na ang aking ina, na hindi naman dati, ay gumugol ng kahit 1 sentimo sa'yo. Bakit ko naman siya pagagastusin? Ang buong bahay ay sa perang ginugol ko. Karapat dapat lang. Kung hindi ka magsasalita, iisipin ng mga tao na pipi ka. Nakita na ng kanyang kamahalan ang sinasabi sa sulat kamay ni Peijun. Lubhang mahusay. Nagpapaabot ang kanyang kamahalan ng pahayag na manirahan ka na ng panatag sa mansyon. Hindi mo na kailangang alalahanin pa ang damit, pagkain, at panulat at tinta. Basta masipag ka lang mag-aral. Magkita tayo sa bulwagan sa susunod na taon. Maraming salamat, kanyang kamahalan. Maraming salamat sa magiliw na pagtrato ng Ginoong Gong. Mamaya ay darating si Ginoong Liang upang kunin ang iyong pulso. Huwag ka nang magmadaling bumalik at magpahinga ka muna. Bakit hindi kayo sabay na umuwi? Sa oras ng pamamahagi, may isang ginang sa palasyo na hindi maganda ang pakiramdam. Naipabatid na dumating na si Ginoong Liang. Hintayin niyong matapos masuri at magamot ang ginang saka kayo bumalik. Hindi naman tayo nagmamadali. Mukha namang hindi kasing hina ng sabi-sabi. Pinagmasdan ng mabuti ni Ginoong Liang, paano po ba alagaan si Ginoong Pei sa hinaharap para gumaling siya? Siyempre, ginang, huwag po kayong mag-alala. Nagkaroon po ba noon ng kakaibang pangyayari si Ginoong Pei na gumaling ang sakit sa puso niya? Tunay ngang may kakaibang pangyayari, ngunit hindi po maaaring sabihin kung hindi naranasan ni Ginoong Pei ang gayong kakaibang pangyayari. Baka lalo pang tumagal at mahirapang gumaling ang sakit sa puso niya. At pati ang iba niyang laman loob ay mapipinsala rin. Kahit na ang puso ang pagtuunan ng lunas, tiyak na hindi aabot ng 20 taon ang buhay niya. Sa tingin ko, noong bata pa si Ginoong Pei ay may nagbigay na ng ganitong hatol. Tunay ngang gaya ng sinabi ni Ginoong Liang, marami ring tanyag na manggagamot sa Jiangnan ang nagsabi ng ganitong hatol. At ngayon, paano na? Sa puso at sa 5 laman loob at 6 na sangkap. Ang puso ang pinakapundasyon. Ang puso ang pinagmumula ng dugo at mga ugat. Kapag gumaling ang sakit sa puso, liligaya at magiging payapa ang buong katawan. Natural na dadaloy ang lahat tungo sa mas mabuti. At dahil gumaling na rin ang baga ng binata, unti-unti nang makakabawi ang iba niyang laman loob. Darating din ang araw na magiging maayos ang lahat. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang reseta. Kapag may nagtanong tungkol sa kalagayan ng batang ito, sabihin mo lamang ang hatol na ibinigay noon ng iba. Makaasa ka, Ginoong Muokong. Nauunawaan ko po. Pwede pa kayang masumpungan ang kakaibang pangyayaring binanggit ni Ginoong Liang. Nangako na siya noon. Natiyak niya akong gagamutin hanggang sa gumaling. Enon, umuwi na kayo at magpahinga. Bukas, dapat mag-aral ang mga nag-aaral. At ang mga dapat mag-asikaso ng gawain ay mag-asikaso na. Ano pa bang kailangan kong gawin? Ang lola ng ate mo ay pumanaw na. Paghahandang-handaan sa ika-16 na araw, inaanyayahan ang lahat ng prinsipe, marangal na Panginoon, at mga Panginoon ng mga marangal na angkan. Kailangan ko talagang dumaan doon. Sumama ka sa akin. Ngayon, nang makita ko ang ginang ng Anguo Mansion sa tahanan ng Anguo Mansion, naanyayahan niya akong maglaro sa kanilang bahay. Books ay ipapasulat ko sa isang tao ang liham para sa ikatlong ate. Sa makalawa pa ako pupunta. Ano kaya ang magandang ihanda bilang regalo? Ipahanda mo sa mansyon ang ayon sa nakaugalian. Magkakamag-anak naman ang 2 pamilya. Ikaw pa naman ang bunsong anak sa bahay. Hindi na kailangan pang maghanda ng kung ano-anong mamahaling antigong gamit. Ilang kakanin, prutas, saa, at alak lang naman. Bilang pagpapakita ng paggalang at pakikipaglapit. Maghahanda rin ako ng 2 uri ng regalo para sa mga nakababatang henerasyon sa ibaba. Matanda na si Ginoong Pingguo at ang kanyang ginang, at wala na silang pamilyang nakabukod. Marami silang apo at supling sa ibaba. Dagdagan mo pa ang mga bag na may gintong ingot at pilak na ingot, para may magamit kung sakaling may biglang pangangailangan. 2 bawat isa para sa bawat tao. Isang pares ng mga bag. Paano kung dagdagan pa ang isang pares ng panloob na ginto at pilak na ingot? Enon, hindi ka pala nagsuot ng lubos na handa ng lumabas kasama mo. Natural lamang iyon.
Ipahatid ito sa Anguo Mansion. Siguraduhin mong ako mismo ang makapagkakabigay nito sa kamay ni Ate Sansan. Opo. Napagbilang-bilang ko, halos isang buwan na mula nang dumating si nakababatang kapatid sa kabisera. Palagi mong sinasabi na uwi ka para makita si nakababatang kapatid. Pero sa mansyon, sunod-sunod ang mga gawain at hindi ka makaalpas kahit isang araw. Ako ang nakababatang kapatid. Ako ang dapat unang bumisita sa ate. Pumunta ako rito para magbigay galang sa ate. Salamat sa ate sa pagpapaabot sa akin ng mga damit at alahas. Hindi po iyon malaking bagay. Natakot lang akong baka umuwi ka na kaya kami ng ika-4 at ika-5 kapatid mo ay nagpadala. Hindi sapat ang naging paghahanda sa loob ng mansyon. Tara, mauna na tayo pumasok. Nakilala mo na sina Lola at Inay. Ito ang aking lola sa biyenan, si Ginang Nyo. Narinig kong dumating ka. Espesyal akong lumabas mula sa bulwagang Budista. Nakadalaw ka na ba kay Tia? Salamat po, Tia. Nakadalaw ka na ba kay Tia? Salamat po, Tia. Tia. Salamat po, Tia. Hi. Ay. Ang mga kapatid na hindi nakarating ay tig-isa rin. Paglaon, isasabay na rin silang ipapadala. Sobra mo silang pinapamahal. Paano mo naman masasabi na pababayaan kitang gumastos ng ganyan? Mahilig ako sa mga bata. Bagong buhay. Bagong pag-asa. Kami sa punong sangay ay nakatira sa silangang bakuran. Wala na si Lolo. Inilipat ni Lola sa bulwagang Budista sa likod ng pangunahing bakuran. Sina ama at ina, kasama ang mga batang kapatid, nakatira sa pangunahing silid ng silangang bakuran at sa silangan at kanlurang mga pakpak. Ang mga tiyuhin at tiya ay nasa harapan. Ilang maliliit na bakurang ipinagawa. Kami ng bayaw mo ay nakatira sa likod ng pangunahing silid. Ngayon ko lang nalaman na siksik pala sa tao ang pamilya ng ate mo. Kaya ba ninyong asikasuhin ang lahat sa araw-araw? Tumutulong lang ako kay inay sa maliliit na bagay. Si PJ kagabi rin, hindi ko alam kung paano siya nilamig ng husto. Nilagnat ng matindi, buong magdamag kaming nagpasundo ng manggagamot para magreseta at magpakainom ng gamot. Hanggang ngayon, hindi pa rin gumagaling. Ang sabi namin, ngayong umaga ay magpapadala na muna ng tao para ipasundo ang bihasa sa mga sakit ng bata na imperial na manggagamot. At pagkatapos ay padadalhan ka ng sulat. Sinabihan ka pang huwag nang pumunta. Sino ang mag-aakalang pagkalabas pa lang ng imperial na manggagamot? Narito ka na. Sa katapusan ng buwan, ang ikalawang anak ni ikatlong ate ay posibleng tamaan ng matinding sipon at lagnat. Batay sa mga sintomas, malubha dapat iyon. Ang pagligtas ng tao ay parang pag-apula ng apoy. Hindi na pwedeng maghintay pa. Ibigay mo sa akin. Ako na ang bahala. Baka dahil mainit ang katawan ko, pahawak naman ako sandali para mahimbing ang tulog, para mas mabilis kang gumaling. Salamat, kapatid. Marahil may likas na sigla ang dalaga. Nakakapagtaka, mahimbing pala ang tulog ni Ginoong Pei. Hindi na kasing init kanina.
Mabisa pala ang reseta ng imperial na manggagamot ngayon. Sa tingin pa lang sa mga kilay at mata mo, halata na. Tunay na anak nga ni Xi Feng ang batang iyon. Kung noon pa kayo nanatili sa kabisera, matagal na sana kayong nabisto. Bakit pa antayin hanggang ngayon? Kung hindi lang ako dinala ni Zhao Niangyang pababa sa timog, baka hindi ko rin nailigtas ang buhay ko. Lanan. Hindi rin naman mali ang sinabi mo. Kung tatanggap lang talaga ang ama mo ng ilang pilak na kabayaran, hindi na. Kailangang usisain pa ang kaguluhang ginawa ng Zhengwu Mansion. Bakit parang hindi ako naniniwala? Hindi magaan ang ulo ng ama mo. Mana lang ang ugali niya sa lolo mo sa tuhod. Sa totoo lang, hindi naman ako masaya. Sinasabi ng Zhengwu Mansion na may kinikimkim na galit ang isang utusan sa puso. Kaya nila ito sadyang ipinagpalit. Wala na silang ibang ebidensya. Ikaw ang pinakamalaking ebidensya. Ano pa bang ebidensya ang kailangan? Pati ang mga supling ng Zhengwu Gong, habang tumatagal ay lalo pang nagiging walang silbi. Sa halip na pag-aralin at sanayin ng seryoso ang mga anak at apo, naiisip pa nilang agawin ang marangal na titulo ng iba sa masamang paraan. Bihira lang makadalaw si Shanshan. Bakit pag-usapan pa ang mga bagay na ito na ikinagagalit lang ng loob? Kumain ka na, Shanshan, kain na. Hija, marunong ka ba ng sandaang sining ng pakikipaglaban? Hija, marunong ka ba ng sandaang sining ng pakikipaglaban? Pagkatapos kumain, madyan sayo tayong dalawa. Ano ba ang pinagsasanayan mo buong araw? Dapat maingat sa bawat bagsak at hakbang. Kailangan busog ang sikmura at sapat ang inumin. Kapag mas nagsasanay, mas lalakas ang dugo at sigla. Lalakas ang katawan. Siguradong magaan ang kamay at pako. Para hindi ko mapahamak ang anak ni Xi Feng, sinabi ng ama ko na kamukha raw kita ng lolo ko. Kayo ay mabigat ang kamay at paa. Hindi man lang siguro niya ako mapapahamak. Talaga. Halika, tingnan ko nga kung anong klaseng sining ng pakikipaglaban ang sinasanay mo. Seble ang sinasanay ko, malaking seble. Matalim na seble, hindi pala ko ng bangkay ang sabi ko. Ikaw naman, Ginoo, ang gamit ng iyong lolo ay pamputol na seble. Ang sa Ginoong Zhengwu ay dobleng sibat na bakal. Ang sa akin ay mahabang sibat na parang ahas. Noong nasa hukbo pa kami, hindi na tinitingnan kung sino ang mataas o mababa. Mahusay ka sa paghawak ng talim, gaya ng iyong lolo at ng iyong lolo sa tuhod. Ang apelyido ko ay Xi. Tama, hahaha, Xi ang apelyido mo. Walang kinalaman sa apelyidong Zhao. Sasagupain natin ang mahabang sable laban sa mahabang sibat at magbabakbakan tayo. Hahaha. Pahintulutan iyo akong magpalit muna ng kasuotan. Hihintayin kita sa lansangan ng pagsasanay sa pakikipaglaban. Kahit matagal na akong nagretiro, sa katawan ko, iisa lang ang nakasabit na lumang uniforme. Ngunit nasa hukbo pa rin ang puso ko. Ang ilan sa kanila ay mga dating tauhan na nakuha ko noong nakaraan. Ang iba ay mga inapo na isinama pabalik ng aking mga anak at apo. Lahat sila ay nasugatan sa labanan at nagkaroon ng kapansanan. Kaya hindi na sila makapaglingkod sa korte. Wala ng tao sa bahay. Kaya dito na lang sila sa aking bahay maghanap buhay. May tao pa naman sa bahay. Kung gayon, umuwi na muna at magluksa. Pag uwi mo, maaari ka pa ring tumanggap ng lupang mula 20 mo hanggang 50 mo. Sapat para buhayin ang buong pamilya. Mahusay na lohika, Ginoo. Kapag maganda ang sinabi, narinig ko na yan ng marami, wala na akong pakinabang. Hija, huwag kang maingay at paikot-ikot. Halika na, sige na. Una tayong magbakbakan. Huwag kang mag-alala, kapatid mo ako. Huwag mong isipin na matanda na ang iyong lolo. Ang matibay na katawan ay wala ring kaibhan sa maraming kabataang taon. Alam ko ang aking hangganan. Hi! Ginoo, hanggang dito na lang muna tayo. Masakit man o masaya. Masaganang tunog at malinaw na galaw. Mukha pa lang, hindi pa lubos ang lahat ng lakas na nailalabas. Hahaha, ang tagapagmana ng pamilya Xi ay may kahalili na. Ang bughaw ay nagmumula sa mas bughaw pa, ngunit higit sa bughaw. Noong panahon mo, Ginoo, wala kang ganitong lakas. Ni hindi kasing sigla ng katawan mo ngayon. Salamat sa papuri, salamat sa papuri. May parating. Ibinigay pa raw ito sa akin ng unang emperador. Ito raw ay itinanghal ng dakilang emperador noong siya ay nabubuhay pa, gamit ang banal na bakal na hinulma. Tinatawag ding banal na busog ng pagpana sa araw. Timbang ay 300 jin, higit pa sa busog ni Haring Ba. Sino mang kayang bumunot nito sa kanya na. Ginamit ko ito noon para mapatid ang watawat ng kalaban, at mapatay ang pinunong mandirigma ng kalaban. Ang pambihirang busog na ito ay nakatabi na lamang. Sa loob ng 30 taon na ngayon, bagaman inaalagaan ito paminsan-minsan, wala sa mga anak at apo ko ang makapagbitaw nito. Kung kaya mo itong mabitawan, ipinagkaloob na ito sa iyo.
Magaling na palaso. Ang banal na busog ng pagpana sa araw ay akin na. Nabibitawan mo pa pala ang banal na busog ng pagpana sa araw. Bakit hindi mo sinabi na napakahusay pala ng husay sa martial arts ni Shanshan? Hindi po ba ako nagsabi, Ginoo? Hindi ko po nabanggit ang pangalan. Nakalimutan ko po. Inakala kong maliit na bagay lamang yon. Mayroon ng banal na busog. Paano mawawala ang kabayo? Ibigay kay Shanshan ang isang kabayong dugo ang lahi. Sa susunod na taglagas, ipaalala mo sa Ninggugong. Isama mo siya sa pangangaso sa taglagas. Maglibot ka at hanapin sa paligid ng Ninggo Mansion. May bahay bang nabawi ng hukuman? Kailangang pumasok ng 3 beses sa pangunahing looban, magdala ng mga gamit mula sa silangan at kanlurang looban, at mula sa likod na hardin. Masyadong malawak ang lupang nakalaan. Magpagawa na lang ng lugar para sa pagsasanay sa pakikidigma. Kapag sumapit ang tagsibol, mas maginhawa ng ipaayos at linisin. Kapag kasal na si Shanshan, ibigay mo yun sa kanya bilang tahanang mapapanuluyan para hindi na niya kailangang umupa pa ng ibang bahay. Hindi dapat umabuso sa kaginhawaan. Maraming salamat po sa napakalaking kagandahang loob ng mahal na prinsesa. Ang bibig niya parang kabibe na selyado. Hindi niya mismo sinasabi. Saan ko naman po malalaman? Nagpadala na kami ng tao sa timog para magsiyasat, pero wala namang matukoy na kapansin-pansin. Higit pa roon, mismong siya ang nagsabi noon. Siguradong kalahati ng sinabi niya ay pawang kasinungalingan. Sinasabi mong hindi siya nagsabi sa iyo ng totoo. Alin ang hindi totoo? Iniisip po ba ng mahal na hari kung sino sa mga naglilingkod sa akin ang may kaugnayan sa kalakalan sa mga banyaga? Ang banyagang mangangalakal sa kalakalan ay tanga. Alam na niya kung aling salita ang huwad. Walang tanga. Tama, kaya ang mga perlas, diamante, at batong hiyas. Ipinalit niya yon sa mga telang sutla, porselana, at dahon ng tsaa. Lahat ay huwad na salita. Alam ba ni Shanshan na huwad ang sinasabi mo? Wala siyang pakialam sa akin, maniwala ka man o hindi. Walang mali roon. Sabi ko na sa iyo ang pinagmulan noon, maniwala ka man o hindi, ikaw na ang bahala. Matapos ang pangyayaring ito, lubos kong pinaghihinalaan na may kakayahan siyang magpakita at maglaho na tila hindi pangkaraniwan. Kung hindi, saan niya nakuha ang ganoong kalalaking mga perlas, ganoon din kalalaking batong hiyas at mga hiyas. Hindi ko rin alam kung paano niya yon nakuha. Wala man lang siyang ibinigay na kahit isang butil sa akin. Lubhang nakakainis. Ang kapal naman ng mukha mong magpanggap na ama ng iba. Hindi ka man lang nagbigay sa kanya ng kaunting pilak. Tapos siya pa ang inuutusan mong magbigay. Huwag mong gamitin si Trono bilang panukat. Hindi ko gusto yan. Yung 2 diamante na ibinigay ni Shanshan kay Trono, na ipamana na sa 2 singsing. Isa na lang ang itinira ko. Ang isa ay ibinigay sa tagapagmana. Mula sa natitirang mga diamante, pumili pa ako ng pinakamalaki at iyon ang isinabit ko sa iyo. Huwag mo nang sabihin na wala kang natanggap na kahit isang diamante mula kay Shanshan. Ang nakaunawa sa akin ay ang mahal na hari rin. Ha 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 ha. Ama. Anak mo po, may isang kamay na akong nakapagmasahe at nakapagpabukas ng mga daluyan. Galing ito sa kakayahang magpahinga ng mga buto at kalamnan sa pamamagitan ng pagtutok sa tamang punto. Gusto mo bang subukan? Kaya mo rin pala ito. Anak mo po, ang dami ko ng alam at kayang gawin. Ang mga alam ko ay mas marami pa kaysa sa inaakalan nyo, Ama. Konti rin po ang alam ko sa medisina. Ang sining na ito sa akin ay lihim na hindi ipinapasa. Gamit ang banayad na paglabas ng puwersa, pinapaluwag ang mga buto at kalamnan. Malambot ang palad na parang koton. Ngunit may nakatagong lakas sa loob, at ang bawat pagmasahe ay ayon sa malinaw na tuntunin. Sisiguraduhin itong luluwag at bubukas ang mga buto at kalamnan ng mahal na hari. Hindi kailanman maipagkakaila. Bakit? Hindi ba itinuro na sa iyo ni Zhao Niangyang? Bakit kailangang lumihis ka pa sa kasabihang, iwas sa salita ng ina at iwas sa salita ng ama? Kung hindi mo babalikan, matuto kang muli kay Li Xiangbong. Ama, hindi mo ba narinig ang isa pang kasabihan? Sa paningin ng manggagamot, walang pagkakaiba ang lalaki at babae. Isa pa, ayon sa banal na kasulatan, hindi dapat magdampian ang kamay ng lalaki at babae. Iyan ang tuntunin. Ngunit kung ang isang hipag ay nalulunod at kailangang tulungan, iyan naman ay pagpapasya. Hindi angkop ang iyong halimbawa. Hindi ako ang hipag na nalulunod, at hindi ikaw ang bayaw na tutulong sa akin. Isa pa, malaki ka na. Ama, ikaw ang tunay kong ama, at ako naman ay hindi pa sapat ang gulang. Kamakailan, naninigas ba ang iyong leg? Nahihirapan ka bang lumingon? Sumasakit din ba ang iyong mga tuhod at likod? Nararamdaman mo rin bang parang naiipon ang hangin sa dibdib? Hindi ba't madalas mo ring maramdaman na hindi na kasing liksi ng dati ang iyong mga siko? Maging ang pagpana mo ay hindi na rin tumpak. Alam mo pala ang lahat ng ito. Sabi ko na nga ba, ang galing ko ay tila dagat na malawak. Ang nakita mo ay katiting lamang ng tunay kong kakayahan. Kung hindi ka naniniwala, subukan natin. Dito natin subukan ang katotohanan. Bukas ay pasasaksakan kita kay Ilay. Layang ng ilang dulo ng karayom, huwag mo na hayaang mapagod ang iyong sarili. Ipadagan ang National Duke sa sopa. Hubarin ang kanyang panloob na kasuotan. Ama, tinitiyak ko sa'yo.
Gagaan ang iyong pakiramdam hanggang sa hindi mo na magawang tumanggi pa. Hindi mo pa kailanman nausal ang gayong pagtutol. Hindi naniniwala. Ay. Ang sarap matulog hanggang bukas ng umaga. Naiwan akong mag-isa sa pagbabantay. Pagdating ng oras, huwag mong kalimutang gisingin ako, ama, para hindi ako mahuling pumasok sa hukuman at maparusahan. Masusunod po, binibini, anong oras na? Pagkalipas ng ilang sandali, kailangan na pong umalis ng duke. Nakatulog ako ng 4 na yugto ng oras. Opo, mukhang hindi kayo nagsisinungaling sa akin, ika-6 na anak. Mahimbing ang tulog ng duke kagabi. Hindi siya karaniwang ganyan kalalim matulog. Dahil ba sa masayang balita, kaya napakaganda ng kondisyon mo? Hayaan mong damhin ko ulit. Talagang kahanga-hanga ang bisa. Hindi na natin hihintayin ang pagtatapos ng taon. Dadalhin ko agad si Shanshan sa palasyo. Bilangin natin ang panahon. Dapat ay natanggap na nina Lolo at Lola ang ating liham. Kung malalaman nilang bumuti na ang kalagayan ni Lolo, siguradong matutuwa sila. Talaga bang magaling na ang aking anak? At matagumpay na nakarating sa kabisera. Galing na, magaling na. Sabi nila, nakatagpo raw siya ng isang dalubhasang manggagamot na nagpagaling ng kanyang karamdaman sa puso. Dahil doon ay maayos siyang nakarating sa kabisera. Pati ang pag-upa ng tahanan ay naging maayos din. Dati, nag-alala ako na baka magkatotoo ang masamang hula ng doktor. Ngayong maayos na siya. Mas masaya pa ako kaysa noong siya ay pumasa sa pagsusulit. Hindi ko alam kung ano ang kanyang isinakripisyo para lamang makahanap ng dalubhasang magpapagaling sa kanya. Nakababata, sumulat ka agad at magtanong. Maglakip ka na rin ng sapat na regalo ng pasasalamat. Malamig ang panahon, malayong landas ang tatahakin. Hindi natin alam kung ano ang kailangan niya sa kabisera. Mas mabuting magpadala na lang ng pilak. Ipapadala natin ito sa pamamagitan ng kumpanya ng kargamento. Hayaan siyang bumili sa kabisera kung ano ang kailangan niya. Hindi ba't mas mainam yon kaysa sa mga galing dito sa Songjiang? Matalino ang kapatid mo. Sabihin mo sa kanyang hanapin ang paraan upang makapagpasalamat sa kabisera. Hanggang sa siya ay pumasa sa pagsusulit sa susunod na taon, dapat ay maghanda na tayo rito ng mga pang-alay. Ihanda ang mga dapat ihanda ng tahimik para hindi tayo magkagulo at magmamadali kapag kailangan na, nang hindi tayo pagtawanan ng ibang tao.